Tatlong lalaki na nagkunwaring mga tagapag-ayos ng elevator ang pumasok sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng $1 trilyon. Ngunit pagpasok pa lang nila, agad silang pinigilan ng seguridad. Ang lalaking nasa unahan ay gumamit lamang ng isang matalim na tingin. Pagkatapos, binuksan niya ang lighter sa kanyang kamay at agad na inihipnotismo ang gwardya. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang tatlo sa dalawang direksyon. Ang pinuno ng grupo at ang kanyang katulong, na nagkunwaring mga tagayusig, ay madaling nakalapit sa target. Sa kabilang panig, inatake ng hacker ng grupo ang sistemang may pulang ilaw at kinontrol ang direksyon, kaya nahirapan ang tunay na tagayusig na makahanap ng daan para makatawid sa kalsada. Sa kabilang panig naman, mabilis na inanyayahan ng katulong ang target na lumabas muna upang kumain. Habang umaalis sila, pinag-usapan nila ang tungkol sa kooperasyon. Sa oras na yun, iminungkahi ni Junjay, ang pinuno ng grupo, ang isang napakagandang kapuluan sa Mediterranean. Madaling naengganyo ang target. Ang tatlong mayayamang tao ay naghiwa-hiwalay patungo sa kani-kanilang bakasyon. Nang sumakay na si Junjay sa eroplano, agad siyang nagpanggap bilang isang mapagpatawang doktor upang akitin ng flight attendant. Sinabi ng flight attendant na may nagsabi raw na may mga sirena pa rin doon. Ayon sa alamat, halos naubos na ang mga sirena at ang natitirang iilan ay nagtipo na lamang doon. Sa oras na yun, may isang sirenang lamusong ng malalim sa dagat habang sinusundan ng isang kumikislap na bagay. Isa pala itong Jade na singsing. Lumitaw si Simchang sa ibabaw ng tubig. Tiningnan niya ito sa ilalim ng sinag ng araw upang mas malinaw niyang makita. Samantala, dumating na si Junjay at mag-isa siyang umupo sa tabing dagat. Biglang lumakas ang pag-alon. Ang pagsabog ng bulkan ay yuminig sa buong dagat at naapektuhan si Simchang. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay at inanad siya patungo sa pampang. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Simchang ang mundo ng tao, agad siyang naakit sa mga bagay sa kanyang harapan. Nagulat si Simchang at tumingin pababa. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang buntot. Sa halip, mayroon siyang mahahaba at makinis na mapuputing binti. Nang tumalon siya pabalik sa tubig, kaagad na lumitaw ang buntot ng isda. Pagkaraan, nagising si Junjay at lumabas upang magpalamig. Nang bumalik siya sa kama upang ipagpatuloy ang pagtulog, nagulat siya sa malakas na ingay. Pumasok si Junjay sa silid at wala siyang nakita kundi mga damit na nagkalat. Habang inaayos niya ang mga ito, lumitaw ang isang pares ng mga binti mula sa aparador. Matapang na lumapit si Junjay upang tingnan at nadiskubre ang isang babae. Nakita ni Junjay na suot ni Simchang ang paborito niyang kamisete kaya nainis siya. Nakita yon ni Simchang at agad na nagdepensa. Hindi napigilan ni Junjay ang sarili at niyugyug niya si Simchang ng malakas. Nakita ni Simchang na nasa labas ang kanyang tahanan at sobrang natuwa kaya gusto niyang tumakbo palabas agad. Ngunit bumangga siya sa salamin at nawala ng malay. Sinamantala ni Junjay ang pagkakataon upang tawagan ng pulis at atali si Simchang. Nang makita ni Junjay na nakasara ang kamao ni Simchang, inakala niyang ninakaw nito ang kanyang gamit. Kaya ginamit ni Junjay ang lakas upang puwersahang buksan at kunin ang seresa. Bumagsak si Junjay sa sahig. Mabilis na dumating ang mga pulis upang dalhin si Simchang. Noon lamang nakahingang maluwag si Junjay habang nakahiga sa sofa at nagbabrowse sa kanyang telepono. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Simchang na suot ang Jade na kwintas, natigilan siya. Sa daan papuntang himpilan ng pulis, nadala si Simchang sa isang ganap na ibang mundo. Agad na nakipag-ugnayan si Junjay sa kanyang katulong na si Namdo upang ipasuri ang kwintas. Samantala, nakipag-date si Junjay sa flight attendant. Habang naglalambingan ang dalawa, dumating ang resulta ng pagsusuri mula kay Namdo. Hindi inaasahan ni Junjay na aabot pala sa higit 6 na bilyong won ang halaga ng kwintas. Kaya dumiretso si Junjay sa himpilan ng pulis upang ipiyansa si Simchang. Sobrang nag-iba ang kanyang asal kumpara kaninang umaga. Kusang nakipagkamay si Junjay at humingi ng paumanhin. Ngunit hindi naintindihan ni Simchang ang sinseridad niya. Paalis na sana si Junjay upang kunin ang kwintas, ngunit tinaas ni Simchang ang kanyang kamao kaya napaatras ng bahagya si Junjay. Alam ni Junjay na hindi madaling lokohin si Simchang, kaya binago niya ang plano at dinala niya ito upang mamili. Ngunit nang sabihin niyang subukan ni Simchang ang sapatos, tinusok ito ni Simchang gamit ang dalawang kamay at nagsimulang sumayaw. Hindi na kinaya ni Junjay kaya siya na mismo ang nagsuot ng sapatos sa mga paa ni Simchang. Pagkatapos, gusto rin niyang subukan ni Simchang ang damit, ngunit sinuot ito ni Simchang sa kanyang ulo at naglakad palabas. Nakita yun ni Junjay kaya agad niyang hinila si Simchang pabalik sa loob. Matapos matulungang makapagbihis, nakaramdam si Simchang na napakaganda niya at gumawa siya ng ilang nakakatawang kilos. Ngunit nang lumabas siya, hindi na niya makita si Junjay kahit saan. Kinailangan ni Simchang na mamasyal mag-isa. Nang bumalik si Junjay, hindi niya makita si Simchang. Naguluhan siya at hinanap ito sa lahat ng sulok. Nang makita niya si Simchang na nakaupo sa isang sulok habang sumusubo ng candy, hindi niya napigil ang pag-alitan nito. Pagkatapos, inanyayahan ni Junjay si Simchang na kumain.
Mas gusto ni Simchang na ipasok ang kamay niya diretso sa bibig kaysa gumamit ng sipit. Marami ring kinain si Simchang. Kaya niyang ubusin ang 10 malalaking plato ng pagkain ng sabay-sabay. Gumamit pa siya ng 2 kamay upang sabay na kainin ang 2 cake. Nang maramdaman ni Junjae na dumating na ang pagkakataon, nagsimula siyang kumilos. Pinalitan niya ang 6 na bilyon na kwintas ng isang makinang na kwintas na bato. Nang makamit ni Junjae ang kanyang layunin, nilinlang niya si Simchang papunta sa isang mataong lugar at sinabi rito na umupo lamang doon at hintayin siya. Kahit alam ni Junjae na hindi na siya babalik, nanatiling inosente si Simchang at naupo upang hintayin ang pagbalik ni Junjae. Samantala, nag-impake na si Junjae ng kanyang mga gamit upang maghanda na pumunta sa ibang lugar. Naghintay si Simchang hanggang sa magsara ang shopping mall. Nagmamaneho si Junjae. Nang huminto siya sa pulang ilaw, naalala niya ang mga naging kilos ni Simchang. Kahit na pinalayas at pinahiya si Simchang, naghintay pa rin ito kay Junjae. Sa huli, bumalik si Junjae at hinawakan ang kamay ni Simchang. Kahit nagpaalam siya rito, pinasakay pa rin niya si Simchang sa kotse. Nang tanungin niya kung gusto nitong umuwi o pumunta sa hotel, lubos siyang nawala ng magagawa. Kaya dinala na lamang ni Junjae si Simchang sa kanyang silid. Nang buksan ang ilaw, lumitaw ng dahan-dahan ang napakagarang tanawin. Lubhang na-overwhelm si Simchang. Habang relax na nanonood si Junjae sa computer, biglang sumugod mula sa likod si Simchang. Dahil yon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong modernong computer, hinawakan niya ito at inuga para tingnan kung may mahuhulog. Nag-enjoy si Simchang sa pag-explore ng computer at ipinagpatuloy ang panunood ng lahat ng pelikulang naroon. Kinabukasan, hindi inasahan ni Junjae na nagpuyat si Simchang magdamag kakapanood ng mga pelikula. Kukunin na sana niya ang computer ngunit hindi ito pumayag. Sa sandaling yon, tumawag si Namdo upang i-report na galit na ang grupo ng Munjong at nagsimula ng kumilos. Ang target nila ay si Junjae. Hindi nag-atubiling ibaba ni Junjae ang tawag at nag-impake ng kanyang mga gamit. Makalipas ang wala pang 1 minuto, bumalik siya. Dumating na ang mga gangster at hinahanap siya kahit saan. Nang matagpuan nila ang silid ni Junjae at sumugod sa loob, isang time bomb lamang ang naiwan. Nang lahat ay nakadapa sa takot, napagtanto nilang peke pala yon. Nakatakas na sina Junjae at Simchang. Hinahabol sila ng mga siga. Nang makarating sila sa gusali, naabutan sila. Kahit tumatakbo palayo sina Junjae at Simchang, para silang magkasintahang naglalakad sa isang magandang araw. Pagkatapos nilang matakasan ang karamihan ng mga siga, bumaba sila sa hagdan ngunit hinarang sila ng mga reinforcement. Sinabi ni Junjae kay Simchang na magtago sa isang sulok. Pagkatapos, mag-isa niyang binugbog ang 3 malalaking siga. Samantala, pinabagsak ni Simchang ang buong grupo sa likuran niya. Sumugod siya na parang isang profesional na boksingero. Lahat ng natutunan ni Simchang mula sa computer ay kanyang ginamit. Kaya madali niyang natalo ang bawat isa. Sa kasamaang palad, may mga baril ang mga siga. Kinuha ni Junjae ang isang lighter upang i-hypnotize sila. Ngunit matatag ang kalooban ng kanilang leader. Sa huli, nahuli si Junjae. Hindi inaasahan, hinabol sila ni Simchang gamit ang bisikleta. Mas mabilis pa ang pagpedal ni Simchang kaysa sa umaandar na kotse. Nang makita ng mga siga na hamarang si Simchang sa daan, sumugod sila ngunit pinigilan sila ni Junjae. Idiniretso ni Junjae ang kotse papasok sa isang telephone booth at tumakbo palayo. Nang makarating sila sa Maze Garden, naglaro sila ng tila taguan habang naghahabulan. Sa oras na yun, natuklasan sina Simchang at Junjae. Hindi nagdalawang isip si Simchang na sumugod at pinaangat sa ere ang bawat isa. Hinawakan ni Simchang ang kamay ni Junjae at dinala siya diretso sa labasan. Ikinalito at ikinatuwa ito ni Junjae. Dahil nawala ang kanyang card at telepono, kinailangan niyang humingi ng tulong mula sa isang kaibigan na malapit doon. Pagkatapos makontak ang kanyang kaibigan, pumunta sina Junjae at Simchang sa simbahan. Pagpasok nila, agad nakipag-cooperate si Junjae sa kanyang kaibigan sa pagpapanggap bilang isang maamong monghe. Ipinakilala niya si Simchang bilang kanyang asawa. Dahil sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas, hindi umano nakakapagsalita si Simchang. Ngunit agad siyang bumati, dahilan para mailang si Junjae. Lumabas na hindi pala talaga siya pipi. Dahil sa pag-aaral niya sa computer magmula kahapon, naging pamilyar na si Simchang sa lengguwahe ng mga tao. Pumunta si Junjae sa loob ng simbahan at tumugtog ng isang kanta, na tumulong sa kanyang kaibigan na makalakam ng maraming donasyon. Pagdating ng gabi, dinala sila ng obispo sa kanilang tutuluyang lugar. Sa oras na yun, curious si Simchang tungkol sa pag-ibig na binanggit sa lyrics ng kanta ni Junjae. Kinabukasan, nagpaalam si Junjae sa kanyang kaibigan. Nag-donate siya ng pera para sa mahihirap na bata, at dinala niya si Simchang sa lugar na tinatawag na dulo ng mundo. Sinabi ni Junjae na umalis ang kanyang ina mula rito nang walang paalam. Simula noon, kinasuklaman niya ang pag-alis ng hindi nagpapaalam. Sa sandaling yun, natuklasan ni Simchang ang mensahe ng kanyang ina. Nang mabasa yun ni Junjae, nakalaya siya mula sa kanyang kalungkutan. Biglang lumitaw ang mga siga.
May hawak na baril si Junjae, ngunit nang humarap siya sa napakaraming AK guns, agad siyang tumakbo. Nagpatuloy ang habulan hanggang ma-corner sila sa dalampasigan. Ngunit hindi nag-isip ng matagal si Simchang. Hinawakan niya ang kamay ni Junjae at tumalon sila sa napakalalim na dagat. Sa malawak na tubig, nag-transform si Simchang bilang sirena at lumangoy papunta kay Junjae. Lumitaw sa isip ni Junjae ang bawat sandali kasama si Simchang. Si Simchang at Junjae ay naghalikan. Dahil nais ni Simchang na itago ang kanyang pagkakakilanlan, hinalikan niya si Junjae upang mabura ang kanyang imahe sa alaala nito. Pagkagising ni Junjae, napagtanto niyang ang lahat ng dati niyang alaala ay kanya. Tanging ang singsing na nagkakahalaga ng 6 na bilyong won ang natira. Ito ang ugnayang nagpatibay ng pag-ibig ni na Junjae at Simchang. Agad na bumalik si Junjae sa Seoul. Si Simchang ay nasa ilalim ng dagat, pinagmamasdan ang eroplano ni Junjae nang may pananabik. Pagdating niya, nalaman ni Junjae na nawala ng komunikasyon ang kanyang katulong. Ngunit lumalabas na ngayon si Namdo mula sa bahay ni Junjae. Nawala sa sarili si Junjae at nagmadaling sinakal ang kausap. Doon lamang niya nalaman na inakala ng grupo ni Moon Jones na patay na si Junjae. Kaya tumungo sila sa kanyang mga kasamahan. Dahil sina Namdo at Tae-o ay pinaghahanap, nagtungo sila sa bahay ni Junjae upang doon magtago. Nang tanungin ni Namdo tungkol sa singsing na 6 na bilyong won, wala itong alam si Junjae. Samantala, nagpaalam si Simchang sa kanyang mga kapatid at nagsimulang hanapin ang kanyang prinsipe. Kinagabihan, tumingala siya sa buwan at naalala ang sinabi ni Junjae na dadalhin niya si Simchang sa Seoul at sabay silang manunood ng mga paputok sa Ilog Han. Kaya diretsyong lumangoy si Simchang papuntang Seoul. Makalipas ang 3 buwan, ang 3 lalaki ay nag-iinuman sa gitna ng dagat. Biglang lumitaw ang isang babae mula sa tubig at nagtanong ng direksyon papuntang Seoul, na lubhang ikinagulat nila. Pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na paglangoy, nakarating si Simchang mula Spain hanggang Jeju Island. Ang mga voluntaryong nasa gitnang edad ay namumulot ng basura sa tabing dagat. Nang makita nila si Simchang na umaahon, lumapit si Simchang at nagtanong ng direksyon papuntang Seoul. Nagkataon na papunta rin sila roon. Kaya mabait nilang isinama si Simchang. Pagbaba niya ng sasakyan at pagtayo sa gitna ng mataong lugar, labis siyang namangha sa tanawin sa kanyang harapan. Sa daan, halos lahat ng nakasalubong niya ay nagtatanong tungkol kay Junjae. Dahil ilang araw nang hindi kumakain si Simchang, nag-crave siya ng fish cake. Ngunit wala siyang pera, kaya napag-alitan at pinalaya siya ng may-ari. Hindi alam ni Simchang na katatapos lamang daanan ni Junjae ang lugar. Habang naglalakad si Simchang sa kalsada, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na ninanakawan ng isang babae. Nang malaman niya, agad niyang sinubukan ang kanyang natutunan. Nagpatuloy si Simchang sa paglalakad. Muli siyang nakatagpo ng grupo ng mga babaeng estudyante na nang-aapi ng iba. Tumakbo siya upang sawayin sila, ngunit nabigo. Kinailangan niyang ipulupot ang dyaryo at takutin sila. Natakot ang mga estudyante at nagsitakbuhan. Ang pinuno nila ay tinawagan ng kanyang ina upang pag-alitan. Ang pangalan ng inang yun ay Jinha. Pinangaralan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay pumasok sa elevator. Malapit doon, namimili si Simchang ng mga lumang gamit at pumili siya ng isang coat. Tinulungan siya ng isang pulubi sa paligid. Ginamit ni Simchang ang perang ibinigay sa kanya upang sumakay ng bus papunta sa 63 gusali, kung saan sinabi ni Junjae na manunood sila ng mga paputok. Sa kasamaang palad, naligaw si Simchang sa aquarium. Nagutom si Simchang nang makita ang mga isdang naglalanguyan. Kaya masaya siyang tumalon sa tubig at lumangoy. Kinabukasan ay kaarawan ni Junjae. Pinakiusapan ni Sihi ang kasambahay na si Yuran na magluto ng marangyang pagkain at dalhin yun sa kanya. Masiglang inayos ni Sihi ang pagkain sa mesa. Hindi makatanggi si Junjae kaya tinikman niya ito. Hindi inaasahan, pamilyar ang lasa. Naalala niya ang sabaw na niluluto ng kanyang ina. Sa oras na yun, iniingatan ni Yuran ang larawan kasama ang kanyang anak, na dinala niya noon sa aquarium. Naalala rin yun ni Junjae kaya bumalik siya roon. Busog na busog si Simchang at muling nakatulog. Natagpuan siya ng mga staff at hinanap. Nang makita siya ng mga bisita, napansin nilang napakaganda niya. Inakala nilang sirena siya, kaya kumuha sila ng mga larawan. Biglang lumitaw si Junjae sa gitna ng crowd. Agad na lumangoy si Simchang papunta sa kanya at tinawag siya. Ngunit hindi niya marinig. Isang salamin lamang ang pagitan nila, ngunit bakit hindi makilala ni Junjae si Simchang? Sa oras na yun, nadiskubre na ng mga staff si Simchang. Inakala nilang espiya siya kaya hinabol nila ito. Biglang nakatanggap si Junjae ng mensahe mula sa kanyang kaibigan sa Spain. Nandoon ang litrato niya kasama ang isang babae. Nang palakihin niya ang larawan, napagtanto niyang iyon ang babaeng nakita niya kanina. Agad na bumalik si Junjae upang hanapin si Simchang. Muling nagtagpo ang dalawa. Nang makita ni Simchang na papalapit siya ng dahan-dahan, hindi niya napigilang maluha at naalala niya ang araw na yun. Ibinigay ni Simchang ang kwintas kay Junjae dahil alam niyang gusto yun ito. Inamin din ni Simchang ang kanyang nararamdaman at nangakong hahanapin siya.
Pagkatapos, mabigat ang kalooban niyang umalis. Sa nakaraan, iniulat ng isang bantay sa district magistrate na may kakaibang pagnanakaw na naganap sa mga nayon sa tabi ng ilog kagabi. Ang mga damit at sapatos na nakasampay ay biglang naglaho. Sa lugar na yun, lumitaw ang isang napakabihirang perlas. Natanggap din ng opisyal ang balitang ito. Agad niyang nalaman na isang sirena ang may kagagawan. Labis na natuwa ang utusang si Hongjiang nang marinig yun. Iniutos ng opisyal na hanapin at patayin ang sirena. Si Dam Rio at Hongjiang ay nagpakalat ng masasamang tsismis na ang lahat ng mga nagdaang natural na sakuna ay dulot ng isang sirena. At pagkatapos ay nangyari ang lahat. Ayon sa hula ng opisyal, natakot ang mga mamamayan at nag-alsa. Hiniling nila sa county magistrate na wasakin ng sirena upang mawala ang sakuna. Nang malaman ni Dam Ryong na hahanapin siya ni Sehua, palagi niyang naaalala ang pangako nilang magkikita sa isang nyebeng araw. Sa kabila ng pagsuyo ng kanyang nakatatandang kapatid, sumakay pa rin si Dam Ryong sa kanyang kabayo papunta sa lugar ng tagpuan kasama si Sehua. Sa oras na yun, sa ilalim ng bahagyang pag-ulan ng nyebe, hinihintay ni Sehua si Dam Ryong. Ngunit ang dumating ay 3 serial killer na nakaitim. Sinimulan nilang umatake ayon sa utos ng opisyal. Agad na hinarang ni Dam Ryong ang paglapag ng tibak. Matapos saksakin ni Dam Ryong ang serial killer, iwinasiwas niya ang kanyang espada at tumingin kay Sehua. Pagbalik sa kasalukuyan, naabutan ng mga staff si Sim Chong. Sa kabutihang palad, nagkunwari si Junjae na isang pulis at matagumpay niyang dinala si Sim Chong sa ibang lugar. Agad na tinanong ni Junjae si Sim Chong kung kilala ba niya siya. Bakit sila nagkita at ano ang kanyang pangalan? Kahit maraming tanong ang ibinato ni Junjae, nananatiling tahimik si Sim Chong na nag-iwan sa kanya ng walang magawa. Sa labas, hinawakan ni Junjae ang kamay ni Sim Chong upang ipagpatuloy ang pagtatanong, ngunit tumanggi si Sim Chong na sumagot. Nang umalis si Junjae, hinabol siya ni Sim Chong. Sa kasamaang palad, may dumaan na kotse at nawala kay Sim Chong ang direksyon ni Junjae. Naghanap si Sim Chong at nakasalubong niya ang isang manloloko na balak siyang dalhin. Ngunit muling lumitaw si Junjae. Hindi inaasahan ng manloloko na may mas mabangis pa sa kanya. Isang tulak lamang ang kailangan ni Junjae upang mapunta sa kanyang kamay ang patakan ng isa. Dahil wala nang iba pang magagawa, umalis ng maayos ang manloloko. Pagkatapos, magkasabay na naglakad sina Sim Chong at Junjae sa kahabaan ng ilog Han. Nang oras na yun, biglang sumabog ang mga paputok sa kalangitan. Hindi alam ni Sim Chong at agad siyang sumugod upang yakapin ng mahigpit si Junjae dahil inakala niyang yun ay baril. Nang makita ni Junjae na natatakot si Sim Chong, mahinahon niyang sinabi kay Sim Chong na magtiwala at imulat ang kanyang mga mata. Nang maunawaan ni Sim Chong na paputok pala yun, naalala niya ang pangako nilang dalawa at masayang pinanood ito kasama si Junjae. Pagkatapos ng paputok, gusto pa sanang sumunod ni Sim Chong ngunit hindi siya pinayagan ni Junjae. Sa huli, pumayag din si Junjae na sumama si Sim Chong sa kanya. Si Sihi ay nasa silid pananaliksik at pinag-iisipan ang misteryosong sinaunang banga. Bagaman gawa ito noong panahon ng Joseon, pinalamutian ito ng mga modernong disenyo. Nang makita ni Namdo at Taeho na nag-uwi si Junjae ng isang tao sa unang pagkakataon, at babae pa, labis silang nagulat. Matapos lutuin ni Junjae ng noodle si Sim Chong, inilabas niya ang pulse heiress at tinanong si Sim Chong tungkol dito. Sa pagkakataong ito, inamin ni Sim Chong na siya ang nagbigay noon. Hindi naniwala si Junjae at tinanong kung bakit hindi niya naaalala ang tungkol sa kanya. Naging tahimik si Sim Chong at yumuko lamang. Nang makita niyang lahat ay may pangalan, hiniling niya kay Junjae na bigyan siya ng pangalan. Dahil tamad mag-isip si Junjae, tinawag niya itong tanga. Hindi inaasahan, nagustuhan ni Sim Chong ang pangalang yun. Masaya niya itong ipinakita kay Taeho na labis namang naguluhan. Dumaan si Hee sa bahay ni Junjae upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dahan-daang lumapit si Sim Chong, nag-krus ng mga braso, tinitigan si Hee, at binati siya. Nang makita ni Sim Chong ang nakakaakit na cake, susubo na sana siya ngunit pinigilan siya ni Junjae. Nang makita ni Sim Chong na napakaganda ng mga galaw ni si Hee, ginaya niya ito. Nang bumalik si Hee, hinila niya si Namdo upang tanungin tungkol kay Sim Chong. Nang marinig niyang mananatili si Sim Chong doon ng ilang araw, agad siyang nagalit. Hiniling ni si Hee kay Namdo na bantayan si Sim Chong. Pagkatapos maligo ni Sim Chong, dinala siya ni Junjae sa attic sa itaas ng kanyang silid upang doon matulog. Nang mamili si Junjae, aksidente niyang natano ang seksyong pambabae. May maliliit na alaalang biglang lumitaw sa isip ni Junjae. Pauwi na siya nang biglang tumawag si Namdo. Sinabi ni Namdo kay Junjae na agad huminto ang sasakyan. Nang tingnan ng mabuti ni Junjae ang unahan, natuklasan niyang may mga pulis. Sinabi ni Namdo na kamakailan lamang ay napatay ang kanyang kapitbahay kaya iniimbestigahan ng Hong Police ang kaso. Isa siyang pulis na palaging nais ay pakulong si Junjae. Ngunit sa oras na yon, nag-aalala si Junjae kay Sim Chong dahil mag-isa lamang itong nasa bahay kaya napakadelikado. Nanood si Sim Chong ng pelikula nang biglang tumunog ang doorbell. Ang serial killer na si Madejong pala yun.
Habang kinukumbinsi ni Ma Dejong si Simchang na papasukin siya, dumating si Junjae sa tamang oras. Sinamantala ni Dejong ang pagdating ng iba pang pulis upang tumakas. Nagsusumite ng mga papeles si Junjae nang dumating ang Hong Police. Nang malapit na siyang mabisto, dumating si Namdo upang mag-report ng isang peking kaso para iligtas siya. Nang malaman ni Simchang na nasugatan si Junjae, labis siyang nag-alala. Ngunit galit pa rin si Junjae. Sinabi niya kay Simchang na huwag bubuksan ang pinto para sa mga estranghero dahil mas nakakatakot sila kaysa sa mga peteng. Palihim na nakipag-ugnayan si Madam Sohee kay Dejong. Inutusan niya itong agad na ayusin si Junjae. Hindi sinasadyang narinig ito ni Chi-hyun. Si Chi-hyun kunwari ay humiling sa kanyang ina na gumawa ito ng cake para sa kanya. Pagkatapos ay palihim niyang binasa ang mga text message ni Dejong. Saka sinadya ni Chi-hyun na ihulog ang kanyang telepono sa tubig. Dahil dito, hindi na mabasa ni Sohee ang mga mensahe. Maagang maaga kinabukasan, pumunta si Sohee sa bahay ni Junjae. Tumanggi si Simchang na buksan ang gate. Sadyang inalis ni Simchang ang kanyang kamay kaya nahulog si Sohee. Nang malaman ni Sohee na nag-iisa lamang sina Simchang at Junjae sa bahay kagabi, agad niyang ipinahayag ang kanyang teritoryo. Ipinahayag ni Sohee na siya at si Junjae ay magpapakasal at mamumuhay ng masaya kasama. Labis na nagalit si Simchang kaya kinagat niya ang daliri ni Sohee at ayaw niyang bitiwan. Habang inihatid ni Junjae si Sohee upang sumakay ng taxi, nanood si Simchang ng telebisyon at nalaman niyang kapag nagkumpisal ng pag-ibig ang magkasintahan sa unang araw ng pag-ulan ng Nyebe, magiging masaya sila magpakailanman. Nang malaman ni Simchang na paparating si Junjae, mabilis siyang tumakbo paakyat. Biglang naamoy ni Simchang ang napakasarap na amoy at lumabas sa balkonahe. Pagkaraan, ibinigay ni Junjae ang kanyang telepono kay Simchang at itinuro kung paano siya tawagan. Ibinigay din ni Junjae kay Simchang ang isang bus ticket at sinabihang umalis. Alam ni Simchang na hindi siya maaaring manatili, kaya humiling siya kay Junjae ng isang pangako, na magkikita sila sa unang araw ng pag-ulan ng Nyebe sa Namsan Tower. Wala nang nagawa si Junjae kundi payagan si Simchang na umalis. Pagkaalis ni Simchang sa bahay, agad na binuksan ni Junjae ang GPS upang subaybayan kung saan siya pupunta at ano ang kanyang gagawin. Sa daan, huminto si Simchang upang maglabas ng sama ng loob sa mga isda. Dahil nais lamang ni Simchang na mabuhay at makasama ang isang tao, nailangoy niya ang 10,000 kilometro makapunta lamang dito. Ngunit sa huli, pinalayas pa rin siya ng walang awa ng taong kanyang minamahal. Kinabukasan, nang buksan ni Junjae ang GPS, nakita niyang papuntang Gangnam si Simchang. Sinundan ni Junjae ang GPS at nagulat nang makita niyang nagtatrabaho si Simchang at namimigay ng flyers. Pero patuloy lamang sa pamimigay si Simchang, ngunit walang tumatanggap. Dahil dito, matindi siyang pinagalitan ng taong kumuha sa kanya. Naiinis si Junjae kaya tinawagan niya ang pulis upang paalisin ang kotse ng employer. Biglang maraming estudyante ang nagsidating upang kumuha ng flyers. Lumalabas na lahat ng estudyanteng yun ay inupahan ni Junjae. Napakababa ng temperatura sa labas. Nang nagugutom si Simchang, may isang babae na lumapit at nagbigay sa kanya ng fish cake. Nilagyan din siya ng babae ng scarf sa leeg, bagay na labis na ipinagpasalamat ni Simchang. Pagkatapos ay pumunta ang babae upang kunin ang bayad kay Junjae. Dahil umuulan, napilitan si Simchang na maghanap ng masisilungan. Nagbalita ang telebisyon na ngayong araw ang unang pag-ulan ng Nyebe sa season. Isang batang babae ang nagpakita kay Simchang ng pinakamabilis na daan papuntang Namsan. Nakaayos na ng mainit si Junjae upang pumunta roon. Pagdating niya sa bus stop, agad namang nagtungo si Simchang papuntang Namsan. Kalalampas pa lamang ng sasakyan ni Junjae nang tumakbo si Simchang. Bigla siyang nabangga ng isang kotse at nanatiling walang malay. Ang lumabas mula sa kotse ay si Chi-hyun. Walang kaalam-alam si Junjae na naaksidente si Simchang. Pumunta si Junjae sa tagpuan at naghintay sa unang pag-ulan ng Nyebe. Si Simchang naman ay dinala sa ospital. Matagal na naghintay si Junjae ngunit hindi dumarating si Simchang kaya umuwi siya. Sa daan, nakita ni Junjae ang flyer at telepono ni Simchang. Agad niyang naramdaman na may masamang nangyari. Kasabay nito, naalala niya ang kanilang mga alaala. Labis na nabahala si Junjae at nagpunta sa mga ospital upang hanapin si Simchang. Sa ika-10 ospital, natagpuan niya si Simchang. Tinitigan niya ito ng masakit dahil panito ng sugat. Nang hawakan ni Junjae si Simchang, naramdaman niyang malamig ito. Nagulat si Junjae at tumawag agad ng tulong. Nataranta ang nurse at tinawag ang doktor dahil ang temperatura ng katawan ni Simchang ay 29 na degree. Muling sinuri ng doktor at mabilis na nagsagawa ng cardiopulmonary shock. Nang maging isang mahabang linya na ang tibok ng puso ni Simchang, lubhang nag-ulo ang emosyon ni Junjae. Ngunit biglang naganap ang isang himala. Damilat si Simchang at nakita niyang mahigpit na hawak ni Junjae ang kanyang kamay. Alam ni Simchang na nag-aalala si Junjae kaya labis siyang natuwa. Dumating sina Namdo at Taeho. Nagtanong si Namdo tungkol sa kalagayan ni Simchang.
Pagkatapos, pumunta sila upang ayusin ang papeles para sa pagkakaospital ni Sim Chang. Malapit doon, inaayos ni Chihan ang mga papeles tungkol sa aksidente kasama ang pulis. Paglabas ni Junjae, nagtagpo sila. Tinanong ni Junjae kung si Chihan ba ang nakabangga kay Sim Chang. Sabi ni Chihan, aksidente lamang yun. Noon pa man, nang basagin ni Chihan ang family photo ni Junjae, sinabi rin nito na aksidente lamang yun. Hindi lamang hindi siya sinisi ng ama ni Junjae, inutusan pa si Junjae na itapon ang larawan. Alam ni Junjae na hindi yun aksidente. Naisip niyang sinusundan siya ni Chihan at sinaksak nito si Sim Chang. Paalis na sana si Junjae nang tumawag ang kanyang ama. Nag-aalala itong tinanong si Chihan. Pagkatapos, sabay silang umuwi. Walang nagawa si Junjae kundi panoorin sila mula sa malayo. Si Sim Chang ay dinala sa dormitoryo. Sa oras ng pagkain, bawat isa ay may sariling bahagi. Ngunit si Sim Chang ay hindi pinayagang kumain dahil kailangan niyang mag-ayuno para sa operasyon. Naramdaman ni Sim Chang ang kawalan ng katarungan kaya tinawagan niya si Junjae upang magreklamo. Bagaman hindi mapigilan ni Junjae ang matawa, nanatili pa rin siyang mahigpit kay Sim Chang. Sinabi ni Junjae kay Sim Chang na matulog na, ngunit pagkatapos ay tinawagan ni Junjae ang doktor upang pagalitan ito. Kinabukasan, pumunta si Junjae sa pintuan upang tingnan kung pinapakain ba nila si Sim Chang. Nang makita ni Junjae na kumakain ito ng noodles, natuwa siya. Kumakain si Sim Chang ng saging habang naglalakad-lakad nang makita niya ang isang babae na humihingi ng hustisya para sa kanyang namatay na anak. Sa sandaling yun, dumating ang sasakyan na sinasakyan ng vice-presidente. Bumaba ang vice-presidente at inutusan na palayasin ang babae. Hindi makayanan ni Sim Chang ang makita ang eksenang yun. Agad siyang tumakbo, sumigaw, at sinipa ang lalaki hanggang sa lumipad ito palayo. Ang doktor na namamahala ay walang nagawa matapos mapanood ang video. Pinagtibay ng doktor na nabali pa lamang ni Sim Chang ang kanyang binti kahapon. Ngunit hindi naniwala ang vice-presidente. Ipinilit nitong magsampa ng kaso upang ay pakulong siya. Nang umalis si Sim Chang, nakita niyang muli ang babae. Humingi ng paumanhin ng babae dahil nakaabala siya kay Sim Chang. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang anak at umiyak ng labis. Nang makita ni Sim Chang ang pagdurusa ng babae, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahan upang tulungan itong burahin ang alaala tungkol sa anak. Ngunit nang maalala ng babae ang bawat sandali kasama ang kanyang anak, hindi niya kayang kalimutan ang mga magagandang alaala. Tinanggap ng babae ang patuloy na pagdurusa at tinanggihan ang kabutihan ni Sim Chang. Pinanood ni Junjae at ng kanyang mga kasamahan ang video tungkol kay Sim Chang at sila ay nagulat. Nag-aalala si Nam-do dahil pinalalaki ng vice-presidente ang sitwasyon. Determinado itong kasuhan si Sim Chang. Nagbakasyon sa Hawaii ang direktor ng ospital kaya babalik ang anak nitong si William upang manahin ang posisyon. Sa oras na yun, nagkatawang tao si Junjae bilang si William at pumasok sa ospital. Nagkunwari si Junjae na naubos ang baterya ng kanyang telepono. Hiningi niya ang telepono ng vice-presidente upang tawagan ang direktor. Pagkatapos ay mabilis na pinalitan ni Junjae ang telepono ng isa pa. Sa kabilang panig, pinagmamasdan ni Nam-do si William sa paliparan. Pagkatapos ay ipinasyal ni Nam-do si William sa paligid ng Seoul. Habang dinadala ng lahat si Junjae sa isang tour, nag-hack si Taeho sa computer upang kopyahin ang mga dokumento. Nakuha nila ang sapat na ebidensya ng mga krimen ng vice-presidente. Sa huli, ginamit iyon ni Junjae upang takutin ang vice-presidente. Sa pagkakataong ito, hindi pera ang habol ni Junjae. Dalawa ang kanyang kahilingan sa vice-presidente. Una, kailangan itong iurong ang kaso laban kay Sim Chang. Pangalawa, dapat humingi ng tawad ang deputy director sa gwardya. Kailangan din itong ibigay ang ebidensya na ang pagkamatay ng anak ng babae ay dahil sa aksidenteng medikal. Nangako ang deputy director na aakuin ang buong responsibilidad sa kompensasyon. Dahil dito, napaiyak ang babae sa sobrang tuwa. Pagkaraan ng ilang araw sa ospital, tinrato ni Sim Chang ang lugar na parang sarili niyang tahanan. Nang makita ng doktor na lubos nang gumaling si Sim Chang, iminungkahi nitong maaari na itong ma-discharge. Ngunit inakala ni Sim Chang na pinaalis siya dahil sobra siyang kumain. Dumating si Junjae upang sunduin siya at iuwi, at labis iyong ikinatuwa ni Sim Chang. Dahil alam ni Junjae na gusto ni Sim Chang ang unang nyebe ng taon, dinala niya ito sa lugar na may artipisyal na nyebe. Habang hinihintay ni Junjae si Sim Chang, lumabas ito na may bagong anyo na lubos niyang ikinahanga. Nang palitan ni Junjae ang sapatos ni Sim Chang, may hindi malinaw na alaala na biglang lumitaw sa kanyang isip. Ngunit inisip niyang guni-guni lamang yon. Habang tinuturuan ni Junjae si Sim Chang mag-ski, dumaan ito sa tabi niya ngunit hindi marunong huminto. Kaya kinailangan ni Junjae na sumugod pababa upang seluhin siya. Pagkatapos gamulong ng ilang beses, nahiga silang tumatawa ng masaya. Sa sandaling yon, hiniling ni Junjae kay Sim Chang na sabihin ang mga salitang mahal kita upang makumpirma. Parang tumigil ang lahat sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Nang sabihin yun ni Junjae, inakala ni Sim Chang na totoo ito at labis siyang natuwa. Agad niyang tinanong si Junjae kung sumuko na ba ito.
Sinabi ni Sim Chang kay Junjae na may isang tao sa Spain na nagsabi sa kanya ng mga bagay na yon. Para kay Junjae, puro kalokohan yon. Sinabi ni Sim Chang na ang taong yon ay may hawak na payong, hinawakan ng kanyang kamay, at ipinagluto siya ng noodles. Hindi alam ni Junjae na siya yon, kaya nagselos siya. Nagalit si Junjae at hindi nakatulog buong gabi. Nang tawagin ni Junjae si Sim Chang upang mag-usap, nalaman niyang nakikita niya ang taong yun kamakailan. Sinabi pa ni Sim Chang nang mahal kita sa taong yun. Kaya mas lalo pang nagalit si Junjae at pinatulog siya. Sa isang liblib na kalsada, isang kotse ang biglang lumiko ng mabilis at bumangga direkta sa gilid ng daan. Samantala, nagkaroon ng masamang panaginip si Junjae. Ang mukha ng nasugatan ay kahawig ng sekretarya nung bata pa ito, na nagdulot ng pagkabalisa kay Junjae. Mabilis na nakatanggap si Jurong ng balita na ang sekretarya ay naaksidente habang lasing, na labis niyang ikinagulat. Nagbago ang ekspresyon ni Sohee nang marinig ang balita. Sa kabilang panig, inaapi ng mga estudyante sa kindergarten ang kanilang kaklase. Isang batang babae ang binuhat ni Sim Chang, kaya natakot ito. Agad na umuwi ang batang babae upang isumbong ito sa kanyang ina. Dumating ang ina upang humingi ng hustisya para sa kanyang anak. Ngunit nabulaga siya sa kagandahan ni Sim Chang. Lubos siyang humanga sa estilo ni Sim Chang. Kinagabihan, palihim na pumasok si Namdo sa kwarto ni Junjae upang hanapin ang pulse heiress. Nang mahuli siya ni Junjae, isiniwalat niya na ang antegang nasa silid pananaliksik ni Sohee ay pag-aari ng isang taong ang pangalan ay si Dam Rhyme. Nagkataon na yun din ang may-ari ng pulse heiress na ito. Kung ganoon, ang halaga ng pulse heiress ay mahigit 6 na bilyong won. Kinabukasan, pumunta si Junjae kay Sohee upang alamin ang tungkol sa antegang binanggit ni Namdo. Nang mahawakan ni Junjae ang florera at pagmasdan ng larawan dito, lumitaw ang imahe ng isang sirena at hinarap siya upang halikan. Pumunta si Junjae sa propesor upang talakayin ito, at pinayuhan siyang sumailalim sa hypnosis. Sa sandaling pumikit ang propesor at pinalo ang kanyang mga daliri, sunod-sunod na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang lumitaw sa isipan ni Junjae. Hanggang lumitaw ang mukha ni Sim Chang, hindi na siya nakapanatili ng composure at nagising. Gayunman, inakala pa rin ni Junjae na ilusyon lamang ang lahat. Bago matulog si Sim Chang, tinanong niya si Junjae kung gusto siya nito. Agad itong itinanggi ni Junjae. Sinabi ni Junjae na napakahirap para sa kanya ang tunay na magmahal dahil pakiramdam niya ay mabilis siyang magsasawa sa isang tao. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Sim Chang. Para kay Sim Chang, ang magmahal ng isang tao ang pinakamadali at ang bitawan ng taong yun ang pinakamahirap. Kinabukasan, nagsimulang manligaw si Sim Chang kay Junjae. Palagi siyang nakadikit kay Junjae at hindi ito iniiwan kahit isang segundo. Pinilit ni Sim Chang si Junjae na dalhin siya sa aklatan. Habang masaya silang nagbubulungan, lumapit ang isang babae at iniabot kay Junjae ang isang papel. Ipinagmamalaki itong binuksan ni Junjae at nakita na pinapatahimik siya dahil nakakagambala siya sa babae. Pumunta pagkatapos si Junjae upang alamin ang tungkol sa buhay ni Dam Ryan. Nalalaman ni Junjae na namatay ito sa edad na 27. Si Jihan ay bumisita sa kanyang sekretarya at nais din niyang alamin ang ilang bagay tungkol sa aksidente ng sekretarya. Pagkaalis niya, nakatanggap si Junjae ng paanyaya mula sa sekretarya. Kaya iniwan niya si Sim Chang at umalis. Sinundan ni Junjae ang address patungo sa lugar ng tagpuan. Dahil may napansin siyang kakaiba, kinuha niya ang isang baril at pumasok. Nang may makita si Junjae, agad niyang naisip si Daejong. Sumunod si Daejong at nagkunwari bilang pulis patungo sa bahay ni Junjae. Hindi mapakali si Junjae habang inoobserbahan ang paligid. Biglang tumawag si Sim Chang at sinabing gusto niya itong makita. Nag-alala si Junjae, kaya hindi niya namalayang may panganib sa kanyang likuran. Nang makita ni Junjae si Daejong, natakot siya at tinanong kung nasaan ang sekretarya. Hindi sumagot si Daejong at diretsyong sumugod upang saktan si Junjae. Ngunit nang makita ni Junjae ang mukha ni Daejong, naalala niya ang mukha ng opisyal na si Sanjong, at sinamantala ni Daejong ang sandaling hindi alerto si Junjae. Gumanti ng atake si Daejong, dahilan upang mawala ng balanse si Junjae. Nang malapit ng patayin ni Daejong si Junjae, biglang sunod-sunod na tumunog ang mga busina ng sasakyan sa labas. Natakot si Daejong at tumakas. Lumabas na bago pumasok si Junjae, tinawagan niya si Namdo. Pinakiusapan niya itong tumawag ng maraming taxi at pagpalahutin ng mga busina, kaya maswerte siyang nakaligtas sa kamatayan. Pagkatapos noon, agad na sumakay ng taxi si Junjae papunta sa Ilog Han. Hindi inalintanan ni Junjae at Sim Chang ang kani-kanilang mga tanong. Ang iniisip lamang nila ay ang kaligtasan ng isa't isa. Nang makita ni Sim Chang na nasugatan si Junjae, napagpasyahan niyang bitawan na ang kanyang nararamdaman. Ngunit ngayong pagkakataon, pinigilan siya ni Junjae. Papunta na sana sila pauwi at hahawakan na ni Junjae ang kanyang kamay nang bigla itong inatake ng matinding sakit at nawalan ng malay. Nagpanik si Sim Chang dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Sa kanyang subconscious, nakatagpo ni Junjae si Dam Ryan.
Sinabi ni Dam Rayang na ang kapalaran at karma ng kanilang nakaraang buhay ay naulit sa buhay na ito. Umaasa si Dam Rayang na poprotektahan ni Junjae si Simchang mula sa masasamang tao. Pagbalik ni Junjae sa realidad, naalala niya ang mga salita ni Dam Rayang kaya sinabi niya ang lahat kay Namdo. Sa kanyang panaginip, nakita ni Junjae ang sarili bilang si Dam Rayang noong panahon ng Chosen. Inakala ni Namdo na normal lamang yun dahil nanonood din siya ng pelikula at minsan ay nanaginip na isa siyang matapang na general. Samantala, sa bahay ni Sohee, dumating ang isang tagapaghatid. Dahil narinig niya ang boses nito, alam niyang si Dae Jong yun kaya agad siyang nagdala ng pera. Nang malaman niyang hindi pa nito pinapatay si Junjae, agad niya itong sinermonan. Dumating si Chi-han sa oras na yun kaya kinailangan umalis ni Dae Jong. Medyo nakapagtataka, ngunit hindi na nagtanong si Chi-han. Sinadya ni Chi-han na banggitin si Junjae, ngunit agad siyang pinagalitan ni Sohee na tanging kapag hindi na umiiral si Junjae, saka lamang magiging masaya sina Chi-han at ang kanyang ina gaya ngayon. Kinaumagahan, habang iniimbestigahan nilang tatlo si Dae Jong, tumawag si Chi-han kay Junjae. Sa mga salita ni Chi-han, nalaman ni Junjae na malubhang nasugatan ng sekretarya. Habang papunta si Junjae sa sekretarya, natuklasan niyang lumabas si Simchang ng mag-isa. Nagalit si Junjae at sinermonan ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, tiningnan ni Junjae ang lokasyon ni Simchang at pinuntahan siya upang sunduin. Pagkatapos noon, agad na pumunta si Junjae sa ospital upang dalawin ang sekretarya. Tiyak si Junjae na hindi magmamaneho ng lasing ang sekretarya, at na may taong nanakit sa kanya. Sa oras na yun, nagpunta rin si Jurong para sa isang medikal na eksaminasyon. Sinabi ng doktor na may pinsala sa cornea si Jurong. Kung hindi ito agad magagamot, kakailanganin niyang sumailalim sa paglipat ng cornea. Habang nakikipag-usap si Simchang kay Chi-han, dumating doon si Jurong. Sa sandaling ito, binuksan ni Junjae ang pinto at lumabas. Nagkita sila ng kanyang ama nang hindi sinasadya matapos ang 15 taon ng pagkakalayo. Nang magkatapat silang umupo, naalala ni Jurong ang masasayang panahon noong magkasama pa sila bilang mag-ama. Samantala, naalala ni Junjae ang panahon kung kailan iniwan siya ng kanyang ama na may sakit sa bahay habang lumabas ito upang kumain kasama ang ibang babae at ang anak nito. Kahit na maraming nais sabihin ng mag-ama, nauwi lamang sila sa hindi pagkakaintindihan at pagtatalo nang sila ay nag-usap. Nang banggitin ni Jurong ang pamana, sinabi ni Junjae na hindi niya kailangan ng anuman. Ayaw na rin makita ni Junjae ang kanyang ama, at sinabi niyang alagaan nito ang kanyang kalusugan. Pagkasabi noon, agad na umalis si Junjae nang hindi man lang lumingon. Dahil masama ang loob ni Junjae, hindi siya nagsalita sa buong biyahe. Pag-uwi niya, sinabi pa ni Junjae na kung gusto ni Simchang, maaari itong umalis. Mas komportable si Junjae nang wala si Simchang doon. Ngunit nang nakahiga na si Junjae, naisip niya kung paano siya palaging nag-iisa, at naramdaman niya ang matinding pagkalungkot. Ngunit ngayon, may isang tao na nasa tabi niya. Sinabi ni Simchang na siya ay isang taong madaling makalimot, kaya kapag may gumugulo sa isip niya, dapat niyang sabihin dito. Tinanong muli ni Junjae upang makumpirma. Pagkatapos ay bigla niyang hinalikan si Simchang. Kinabukasan, mas masaya si Junjae kaysa karaniwan. Maaga siyang nagising upang ihanda ang paboritong pagkain ni Simchang. Natuto si Simchang kung paano mag-makeup. Sa oras na yun, dumaan si Sehee upang makipag-usap kay Junjae. Sinabi ni Sehee na sa isang construction site, may natuklasang mga relikya mula sa panahon ng Chosen. Partikular, ang lumang bahay ni Dam Ryong. Sa oras na yun, biglang nagising si Dam Ryong, inaalala ang panaginip na napanaginipan niya. Naisip ni Dam Ryong ang isang paraan upang patunayan kay Junjae na totoo siya. Sa construction site, nagpatuloy ang mga manggagawa sa pagdiskubre ng isa pang relikya. Sa kabilang panig, palihim na naghahanda si Sohee ng gamot para kay Jurong. Iminungkahi niya ang isang bagong sekretarya upang palitan ang luma, ngunit nais ni Jurong na hintayin munang magising ang kanyang sekretarya. Gumastos si Min Yang ng 5 milyong won sa mga beauty treatment ngayong araw. Hindi niya inakalang may makikilala siyang mas mayaman pa kaysa sa kanya. Gumastos si Namdo ng 9 milyong won bawat buwan para lamang pagandahin ang kanyang aso. Nang makilala niya si Min Yang, nagtanim siya ng isang espiya sa pagpupulong ng mga asawa. Ipinakalat ng taong yon ang balita na may isang bilyonaryong nagngangalang Kim Chae-hee sa Korea. Kahit na ipamahagi nito ang kanyang kayamanan sa mga tao sa Korea, hindi yon sapat. Pagkatapos ikalat ng taong yon ang balita, kinailangan ng grupo ni Junjae na makahanap ng taong magpapanggap bilang kanyang fiancé. Ang unang kandidato ay si Tae-oh, ngunit hindi siya mukhang babae. Kaya lumapit si Namdo kay Simchung. Niloko ni Namdo si Simchung upang gumanap sa isang drama tulad ng mga artista sa telebisyon. Gumanap si Junjae bilang isang gwapo at mayamang CEO. At gumanap si Simchung bilang fiancé ni Junjae. Ang kanilang tungkulin ay mamili sa mga shopping mall sa loob ng 1 linggo. Nang lumitaw ang kanilang target, nagbigay si Junjae ng pahiwatig na siya ay nasa Dubai, kaya naunawaan agad ni Min Yang.
Nang makita ni Min Young si Nam-do, agad siyang nakipag-usap at humiling na magkaroon ng hapunan kasama sila. Nagkunwari munang tumanggi si Nam-do. Nang banggitin ni Min Young ang tungkol sa pag-invest, marunong na pumayag si Nam-do. Madaling naging matagumpay ang kalahati ng plano. Pinuri ng lahat si Sim Chung dahil sa kanyang mahusay na pag-arte. Nang dumaan ang lahat sa teddy bear claw machine, sinabi ni Sim Chung na ang may-ari noon ay Mandaraya. Kaya nagpursigi siyang kumuha ngunit walang nakuha kahit isa. Inisip ni Min Young na talagang masama ang may-ari. Tumawag si Sehee upang makipagkita kay Junjae sa Research Institute. Sa pagkakataong ito, may natuklasan silang isa pang relikya. Ngunit ito ay medyo kakaiba. Nais makita muna ito ni Junjae ng mag-isa. Pumasok siya ng mag-isa. Agad siyang naakit ng isang pinta. Ito ay pinta ni Damryong. Biglang namatay ang ilaw, kaya kinailangan ni Junjae gumamit ng lighter upang tingnan ito. Nang makita niya ang mukha ni Damryong, nagulat si Junjae dahil iyon ang kanyang mukha. Sa tabi ng pinta ay may isang liham. Lumabas na si Damryong mismo ang gumuhit ng kanyang sariling larawan. Nais niyang sabihin kay Junjae ang ilang bagay. Pagkatapos noon, hiniling ni Damryong sa isang tao na ibalik ito kay Hanjang. Hiniling din ni Damryong sa kanyang ina na ibaw nito ng 10 talampakan sa ilalim ng lupa para sa kanya. Ano man ang mangyari kay Damryong sa hinaharap, walang sino man ang dapat maghukay sa pinta. Sunod-sunod ang tanong ni Junjae. Sino ba talaga si Damryong? Siya ba ay si Junjae? Matapos mabasa yun, labis ding nagulat si Sehee. Nais din malaman ni Sehee kung si Damryong ay ninuno ni Junjae. Pagdating ng hating gabi, nagpatuloy si Junjae sa panaginip tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Hindi makatulog si Junjae kaya lumabas siyang uminom kasama si Nam-do. Sa oras na ito, nagsimulang magpahayag si Nam-do ng kanyang pagdududa kay Sim Chung. Inakala ni Nam-do na napakakaiba ni si Sim Chung. Mahinhin at maganda si Sim Chung, kaya alam niyang hindi ito taga rito. Totoong misteryoso ang pinagmula ni si Sim Chung. Medyo may pagkasimple si Sim Chung, ngunit mayroon siyang napakaraming perlas na pwedeng ipagbili. At ang pinakamahalaga, totoo na nagkita na sina si Sim Chung at si Junjae sa Spain. Ngunit hindi yun naaalala ni Junjae. Pagkarinig ni Junjae noon, nagsimula siyang magduda sa pagkatao ni si Sim Chung. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang misyon. Nakipag-ugnayan si Nam-do upang mag-ayos ng kainan kay Min Young, at ikinatuwa yun ni Min Young. Nang bumati ang lahat sa isa't isa, inanyayahan ni si Sim Chung ang anak ni Min Young na maglaro kay Jun-ae. Nang magpalitan ng business card ang lahat, tumawag ang asawa ni Min Young sa numerong nasa card ni Junjae nang may pagdududa. At may sumagot, ngunit alam na yun ni Junjae. Kaya inutusan niya si Taeho na hintayin at siya ang sumagot sa tawag. Pagkatapos noon, kumain ang lahat at masayang nagkwentuhan. Habang kumakain ng rolled egg si Junjae, bigla niyang naalala ang lasa ng mga pagkain na niluluto ng kanyang ina noon. Nang maglabas pa ng itlog si Yuran, hindi na niya ito nakita ng harapan. Sa labas, nagulat si Taeho nang makita si Hee. Kinailangan niyang lumabas upang pigilan si Hee na pumasok. Doon nalaman ni Taeho na bahay pala ito ni si Hee. Dahil wala nang ibang paraan, napilitan siyang umamin at pigilan ito sa labas ng tindahan. Pagkatapos ay nag-text si Taeho kay Nam-do. Nang marinig ni Nam-do ang balita, agad niya itong sinabi kay Junjae. At dali-dali namang umalis ang tatlo. Nagdulot ito ng kalituhan kina Min Young at ng kanyang asawa. Pag-uwi nila, nagtalo sina Junjae at Nam-do tungkol sa pagkakamaling yun. Nagtanong si Sim Chung, ngunit halatang iniiwasan nila ang paksa. Naisip ni si Sim Chung kung masamang manloloko ba si Junjae. Inamin ni Junjae na nanloloko siya ng iba para mabuhay. Kaya hindi na nagkubli pa si Sim Chung. Sinabi ni si Sim Chung na isa siyang sirena. Sa itaas, bigla siyang inatake sa puso. Samantala, tinitingnan ni Junjae ang florera na may kakaibang pinta. Hindi sinasadyang naalala niya ang ilang bahagi ng kanyang mga alaala sa ilalim ng dagat. Umakyat siya para hanapin si Sim Chung ngunit hindi niya ito nakita. Nag-aalala siyang lumabas upang hanapin si Sim Chung. Nang pagdugtong-dugtungin ni Junjae ang maliliit na alaala, muling lumitaw ang lahat ng pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay sa kanyang isipan. Parang isang mabilis na pelikula. Nalaman ni Junjae na may itinadhana na pala silang ugnayan ni si Sim Chung mula pa noong nakaraang buhay. May kakayahan si Sim Chung na burahin ang alaala tungkol sa kanya mula sa isipan ng tao gamit ang isang halik. Unti-unti ring lumabas ang kanilang mga alaala sa Spain. Nang maalala ni Junjae ang lahat, tumakbo siya kung saan-saan upang hanapin si Sim Chung ngunit hindi niya ito makita. Sa ibang lugar, nalaman ni Damrang na matapos mahuli ang opisyal na si Sang Jong, umamin itong naengkanto siya ng isang sirena at napagbintangang pumatay. Nagalit si Damrang at tinutukan si Sang Jong ng espada. Sinumpa niya itong hindi na muling maisilang. Kasabay nito, biglang nagising si De Jong. Naikabit din niya ang kanyang alaala sa nakaraang buhay at nalaman niyang sirena si Sim Chung. Pag-uwi ni Junjae, hindi pa rin nakakabalik si Sim Chung. Naglalakad-lakad si Sim Chung mag-isa sa labas, iniisip ang mga nangyari. Sa oras na yon, lumitaw si Chi Hyun.
Sinabi ni si Sim Chung kay Chi Hyun na ayaw muna niyang umuwi. Hiniling ni si Sim Chung kay Chi Hyun na dalhin siya sa sauna upang doon matulog ng magdamag. Ngunit hindi rin masaya si Sim Chung sa sauna dahil wala siyang matulugan at nalulungkot siya. Hinanap naman ni Junjae si Sim Chung buong magdamag. Kinabukasan, lumabas muli si Junjae upang hanapin si Sim Chung. Sa hindi malamang dahilan, nakuha ng ilang babaeng estudyante ang bag ni si Sim Chung. Hindi sinasadya nilang nabuksan ang cellphone ni si Sim Chung, at dahil doon, natukoy ni Junjae ang lokasyon ni si Sim Chung. Sa sandaling yun, hinahati ng mga babae ang pera nang pigilan sila ni Junjae. Gumamit lamang si Junjae ng ilang simpleng galaw upang mabawi ang lahat. Samantala, day off ni Chi Hyun. Kaya nakipaglaro siya kay si Sim Chung. Sa sandaling yun, mabilis na dumating si Junjae, nakita si Sim Chung, at agad itong niyakap ng mahigpit. Ngunit tumanggi pa rin si Sim Chung na umuwi kasama ni Junjae dahil iniisip pa rin niyang manloloko ito. Walang nagawa si Junjae kundi magkunwaring uuwi na. Lumakad siya papunta sa pinto at naghintay doon. Ngunit hindi siya pinigilan ni si Sim Chung, kaya labis siyang nadismaya. Nang maalala ni Junjae ang lalaking binanggit noon ni si Sim Chung, napagtanto niyang siya yun. Ngunit nagselos si Junjae sa sarili niyang bersyon. Hindi na niya kinaya, kaya tumakbo siya papunta sa sauna. Gusto ni Junjae na doon matulog kasama ni si Sim Chung. Hindi niya inasahan na makakasalubong siya ng isang masamang tao. Nilapitan ito ni Junjae at tinapakan ang tiyan nito. Pagkatapos, humiga siya sa gitna at pinanood si Sim Chung na natutulog. Hanggang sa magising si Sim Chung at muling tumingin kay Junjae. Nakatingin si Sim Chung sa tubig nang may biglang tumulak sa kanya at muntik na siyang mahulog. Buti na lang at mabilis siyang nasalo ni Junjae. Bigla na lamang may nagwisik ng tubig kay si Sim Chung. Ngunit hinarang lahat yon ni Junjae dahil napakadelikado ng lugar na yon. Si Junjae ay dinala si Sim Chung sa mas tuyo na lugar. May isang batang nagkalat ng tubig at ikinagalit iyon ni Junjae. Pinagalitan din ni Junjae ang batang may hawak ng water gun. Inilayo pa niya ang bote ng tubig mula kay Sim Chung. Naging hindi komportable ang lahat, kaya pinayuhan nila si Sim Chung na umuwi. Dumaan si Junjae upang makipaglaro kay Sim Chung pagkatapos ng paaralan. Magkakaroon ng pagtatanghal ang paaralan ni Junjae, ngunit hindi niya yun gusto dahil walang pumupunta upang panoorin siyang magtanghal. Nagpasya sina Sim Chung at Junjae na sumulat ng isang hiling at humiling kay Santa Claus na tuparin yun. Sa araw ng pagtatanghal, maraming litrato ang kinuna ni Min Young ng kanyang anak. Nakita rin niya si Junjae na nag-iisa at nakakaawa ang itsura. Hindi inaasahan, si Sim Chung ay nag-ayos ng maganda at lumapit kay Junjae. Dumating din ang dalawang kaibigan ni Junjae upang suportahan si Junjae, na ikinagulat ng gusto ni Min Young. Pagkatapos ng matagumpay pagtatanghal ni Junjae, kinuhanan siya ng litrato ni Sim Chung. Kinuha naman ni Junjae ang litrato ni na Sim Chung at Junjae, na lubos na ikinatuwa ni Sim Chung. Habang umiinom silang apat, pinako ni Sim Chung kay Junjae ang pangakong hindi na siya muling magsisinungaling para sa masamang dahilan. Pumayag si Junjae at nais niyang dalhin si Sim Chung sa isang lugar. Sinabihan ni Junjae si Sim Chung na hintayin siya sandali. Habang papalapit na si Junjae kay Sim Chung dala ang isang teddy bear, nahuli siya ni Opisyal Hong. Tiningnan ni Junjae si Sim Chung na puno ng pagsisisi bago siya isinakay upang dalhin. Nang naiwan mag-isa si Sim Chung, tinawagan niya si Junjae, ngunit nakaposas ito kaya hindi makasagot. Nakiusap si Junjae kay Opisyal Hong na sagutin ang tawag, ngunit tumanggi ito. Pinagalitan pa ni Opisyal Hong ang kanyang kasama dahil hindi nila mahuli si Daejong. Nabalisa si Junjae nang marinig ang pangalang yun. Gusto ni Junjae na kalagan siya ni Opisyal Hong, ngunit tumanggi ito. Dahil mag-isa na si Sim Chung, labis na nag-alala si Junjae para sa kanya. Sa mahabang pagtunog, sinagot ni Sim Chung ang tawag kaya nakahinga ng maluwag si Junjae. Mabuti na lamang at ligtas pa si Sim Chung. Sinabi ni Junjae na mayroon siyang kailangang asikasuhin kaya pinuna niya si Sim Chung na umuwi. Nakita ni Sim Chung ang isang taxi kaya sumakay siya. Hindi niya inasahan na si Daejong pala ang nasa loob. Pagkatapos, sinabi lamang ni Sim Chung ang isang pangungusap. Ang unang snow ng panahon ay mas lumalakas. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Agad na tumawag muli si Opisyal Hong ngunit walang sumagot. Naalala ni Junjae ang lugar ng kanilang pagkikita sa Namsan Tower. Hiniling niya kay Opisyal Hong na pumunta sila sa Namsan. Sinabi ni Junjae sa mga pulis na kalagan ang kanyang posas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Opisyal Hong na tulungan siyang siyasatin ng direksyon patungong Namsan. Binuksan niya ang GPS tracker ngunit hindi ito gumana. Sa taxi, nawala ng malay si Sim Chung dahil may itinurok sa kanya. May mga pulis ding humaharang sa mga sasakyan upang magsagawa ng masusing pag-iimbestiga, ngunit lumiko si Daejong sa ibang direksyon. Nakalabas si Daejong mula sa pagbabantay ng pulisya. Alam ni Junjae na hindi pa rin nahuhuli si Daejong, kaya naisip niya ang isang maliit na daan na maaaring daanan upang makaiwas. Nagtiwala si Opisyal Hong at sinunod ang mungkahi ni Junjae. Nang magising si Sim Chung, nasa isang kakaibang lugar siya.
Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Sinabi ni De Jong na nais niyang kumpirmahin ang ilang bagay mula sa kanyang panaginip. Sinabi niyang naging tao si Sim Chung tuwing nasa ilalim siya ng tubig. Kapag umaahon siya, maaari pa siyang maging perlas. Nalaman ni Opisyal Hong na patungo sila sa abandonadong sadyang hospital, kaya nagmamadali siyang pumunta roon. Naghiwa-hiwalay silang tatlo at nagsimulang maghanap. Babuhitan na sana ni De Jong si Sim Chung upang ihulog sa bar aisles nang sabihin ni Sim Chung na ang mga sirena ay nagpapawala ng isip at alaala ng sinumang humahawak sa kanila. Nakita ni Sim Chung na nalito si De Jong kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Inabot niya ito upang hawakan, ngunit umatras si De Jong. Dumating si Jun Jae sa sandaling yun. Nakita ito ni De Jong at agad na tumakbo palayo. Malungkot na niyakap ni Jun Jae si Sim Chung. Pag-uwi nila, dinala ni Jun Jae si Sim Chung sa kwarto upang magpahinga. Lumabas si Jun Jae upang makipag-usap sa pulis. Ibinigay niya kay Opisyal Hong ang isang video clip na nagpapakita kay De Jong na nagpapanggap bilang pulis, kasama ang mga text message. Nagpanggap si De Jong bilang sekretarya na nagte-text kay Jun Jae upang patayin siya. Sinabi ni Jun Jae kay Opisyal Hong na unahin muna ang kaso ni De Jong at saka na lamang harapin ang kaso niyang may kinalaman sa panlilinlang. Samantala, hindi makontak ni Min Young si Nam-do kaya siya ay nabad trip. Agad niyang nilapitan si Miss So-hee at nag-anyaya ng hapunan. Sa oras na yun, naghahanda si So-hee ng gamot para kay Jurong. Si Chi-hyun ay nakamasid sa labas. Hinintay niyang umalis ang kanyang ina bago palihim na pumasok upang kumuha ng gamot. Kinagabihan, nagtipon ng lahat upang magdaos ng Christmas party. Lumabas si Sim Chung na nakasuot ng marangyang kasuotan at muli niyang pinahanga ang lahat. Sa gitna ng kasiyahan, inihagis ni Jun Jae ang cake sa kanyang bibig upang kainin. Nakita yun ni Sim Chung at natuwa siya, at nagawa rin niya ito ng madali. Samantala, hindi alam ni Si-hee kung paano ito gawin kaya maingat siyang tinuruan ni Jun Jae. Nang magkita si Sim Chung at Si-hee sa banyo, ibinunyag ni Sim Chung na siya at si Jun Jae ay nagmamahalan. Si Jun Jae mismo ang nagsabi noon. Dahil dito, naging sobrang selosa si Si-hee. Pero sinabi ni Si-hee na sinasabi yun ni Jun Jae sa bawat babae, at isa lamang si Sim Chung sa mga yon. Kahit sinabi niya yon, sobrang nalungkot pa rin si Si-hee. Inaya niya si Tae-hoo para uminom at mag-usap. Binigyan ni Si-hee si Tae-hoo ng litrato niya bilang gantimpala. Pagkatapos, ibinuhos ni Si-hee kay Tae-hoo ang tungkol sa kanyang 7 taong pag-ibig na hindi nasusuklian. Sa huli, umik si Si-hee at tumawag para magreklamo, dahilan para maid press si Tae-hoo. Biglang umupo si Sim Chung sa tabi ni Tae-hoo at namula ang kanyang pisngi. Tinuruan ni Sim Chung si Tae-hoo na turuan siyang gumamit ng computer para maghanap sa internet. Nakita sila ni Jun Jae na nagbubulungan kaya nagselos siya. Gusto niya na siya ang magturo kay Sim Chung gumamit ng computer. Kinabukasan, pumunta sina Jurong at si So-hee sa ospital para magpatingin ng mata. Hindi sinasadyang nakita nila si Miss Yuran na kukuha ng gamot. Pero dahil sobrang labo ng mata ni Jurong, hindi niya nakita si Miss Yuran. Sa kabilang banda, naghahanap si Jun Jae ng impormasyon nang tumawag si Ji-hyun. Sinabi ni Ji-hyun na hindi na niya kayang protektahan si Jurong. Kaya dapat protektahan ni Jun Jae ang kanyang ama mismo. Poprotektahan naman ni Ji-hyun ang kanyang ina. Dahil dito, mas lalong nag-alala si Jun Jae. Pumasok si Jun Jae sa kwarto at nakita si Sim Chung na naghihintay sa kanya. Inakala ni Jun Jae na iisip siya ng iisip at hindi makakatulog ngayong gabi. Lumapit si Jun Jae at hinalikan si Sim Chung sa pisngi. Pagkatapos ng halik na yon, hindi makatulog si Sim Chung. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Jun Jae para tawagin siya. Pero noon, nananaginip ng masama si Jun Jae. Nagising si Jun Jae at nakita si Sim Chung na nakaupo sa tabi niya. Mahigpit na niyakap ni Jun Jae si Sim Chung na para bang may kukuha sa kanya. Narinig ni Sim Chung na binanggit niya ang pangalan ni Sehwa kaya nagselos siya. Tinanong ni Sim Chung kung sino ang pipiliin niya sa pagitan niya at ni Sehwa. Natawa si Jun Jae dahil dito. Nang aalis na sana si Sim Chung, pinigilan siya ni Jun Jae at sinabing huwag siyang umalis. Hinila ni Jun Jae si Sim Chung papasok sa kanyang mga braso at tinakpan siya ng kumot. Masaya silang natulog. Hinintay ni Sim Chung na makatulog siya bago dahan-daang lumabas. Tumakbo si Sim Chung palabas upang ilabas ang saya dahil nalaman niyang gusto rin siya ni Jun Jae. Sa sandaling yon, pakiramdam ni Sim Chung na napakaganda ng lahat sa paligid niya. Ngayon naman ay inutusan ni So-hee ang abogado na baguhin ang testamento ayon sa gusto niya. Ayaw niyang bigyan ng kahit isang kasing si Jun Jae. Kapag naging maayos ang lahat, magkakaroon ng sariling opisina ang abogado. Hindi inasahan ni Jurong na lahat ng tao sa kumpanya ay nabili ni So-hee. Naengganyo si Jurong ng abogado na pumirma sa binagong testamento nang hindi niya nalalaman. Maaga gumising si Sim Chung at inayos muli ang buong bahay. Nang tanungin siya ni Jun Jae kung ano ang gusto niyang kainin, sinabi ni Sim Chung na gusto niya ng spaghetti. Dahil wala ng spaghetti sa bahay, kailangan ni Sim Chung na bumili. Sa daan, masaya siyang sumasayaw. Mabait niyang tinulungan ng matandang babae magbuhat ng mabibigat at tinulungan din ng buntis magtapo ng basura.
Inilipat pa ni Simchung ang kotse sa mas maayos na lugar. Tumawag si Police Hong para makipagkita kay Junjae. Agad na pumunta si Junjae sa lugar kung saan itinapon ni Dejong ang taxi noong isang araw. Dahil inayos na ni Dejong ang taxi, wala nang nahanap ang pulis except sa pusit. Sa kabilang banda, gustong mag-resign ni Yuran pero mahina nakiusap si Minyam na magtrabaho pa siya ng ilang araw. Agad siyang inaya ni Sehee na pumunta sa isang lugar. Sa daan, biglang na-hold up si Yuran at maswerte siyang natulungan ni Simchung. Hindi inaasahan, ang lugar na dinala ni Sehee si Yuran ay ang bahay ni Junjae. Hindi sinasadyang nagkita ulit sina Simchung at Yuran. Masaya silang nagluto habang si Sehee ay pumasok para tingnan ang kwarto ni Junjae. Hindi inaasahan, nakita ni Sehee ang litrato ni Junjae at ng kanyang ina noong bata pa siya. At kapansin-pansin, kahawig ni Yuran ang kanyang ina. Nagulat si Sehee nang malaman niyang siya ang ina ni Junjae. Masakit niyang tiningnan sina Yuran at Simchung na masayang nagkakasundo. Natakot si Sehee na malaman ni Junjae ang tungkol sa kanyang ina kaya agad niyang hinila si Yuran paalis. Sa kabilang banda, hindi makita ni Yuran ng malinaw ang daan pero pilit pa rin niyang hinahanap si Sehee. Umiwas si Sehee sa gilid kaya nahulog siya sa hagdan. Nakita yon ni Jihan at agad siyang tumawag ng ambulansya. Nakita rin ni Jihan si Sehee na kalmadong nakatayo sa hagdan at nakatingin pababa. Pero nawala ang lahat ng pag-aalala ni Jihan nang magising si Yuran at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Junjae. Sa kabilang banda, naimbestigahan ni Police Hong na may isang taong palihim na nagpapagamot kay Dejong nitong mga nakaraang taon. Ang taong yun ay si Professor Kiwon. Siya ang doktor na pinagkakatiwalaan at madalas puntahan ni Junjae. Pumunta si Dejong sa silid ng propesor. Samantala, nasa proseso si Junjae ng paghihipnotismo pabalik sa kanyang nakaraang buhay. Dinala si Dam Ryong ng isang tao at naghanda ang pangkat ni Simchung para huliin ang sirena. Lahat ng pangyayari ay umayon sa kanilang inasahan. Si Sehwa ay sumunod sa liwanag at naipit sa lambat. Nagpasya si Dam Ryong na iligtas siya. Dahil dati nang tinulungan ni Dam Ryong ang opisyal na ito sa Forbidden Palace, inihatid niya si Dam Ryong pabalik. Nang makulong si Sehwa sa lambat, walang tigil na nagpaputok ng mga palaso ang mga tauhan ni Sangjong at nasugatan siya. Dumating si Dam Ryong sa tamang oras upang pigilan sila. Matindi ang naging labanan ng magkabilang panig. Sa sandaling yun, inihagis ni Sangjong ang isang sibat pababa. Agad na tumalon si Dam Ryong upang tulungan si Sehwa. Nabagbag ang puso ni Sehwa nang malaman niyang patay na si Dam Ryong. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang saksakin ang sarili. Kaya silang dalawa ni Dam Ryong ay muling isinilang sa susunod na buhay. Nang malaman ni Junjae ang tungkol sa naging wakas ng dalawa sa kanilang nakaraang buhay, nagising siyang puno ng sakit. Nangako silang magkikita muli sa susunod na buhay. Ngunit nang dumating si Simchung at umibig kay Junjae, hindi niya yun alam at naging dahilan pa siya ng pag-iyak ni Simchung. Sa oras na yun, dumating si Dejong at narinig ang kwento ni Junjae. Ipinaliwanag ng propesor kay Junjae na kahit nagmahalan sila ni Simchung sa kanilang nakaraang buhay, mas mabuti sanang hindi sila nagkita at nagmahalan. Kung sinadya nilang gawin ang kabaligtaran, kapwa sila mamamatay. Nagbigay ang propesor ng paraan upang baguhin ang trahedyang paulit-ulit na nangyayari, at yun ay ang ibalik si Simchung sa lugar na pinanggalingan niya. Nagmadaling umuwi si Junjae para hanapin si Simchung ngunit hindi niya ito makita. Tumakbo siya upang hanapin ito at nadatnan niyang naglalaro si Simchung kasama ang mga bata. Niyakap ni Junjae si Simchung at sinabing gagawin niya ang lahat ng nais nito. Kaya nagsimula silang makipag-date, magkahawak kamay silang sumayaw ng masaya. Habang nanonood ng pelikula, sabay silang umiyak na nakaagaw ng pansin ng buong sinehan. Dahil dito, nakapulot ng ilang perlas ang tagalinis. Tinanong ni Junjae tungkol sa naging wakas ng pelikulang pinanood nila at kung ano ang gagawin ni Simchung kung mamamatay siya tulad ng bidang lalaki upang iligtas ang bidang babae. Walang pag-aalinlangan na sinagot ni Simchung na mamamatay siya kasama niya. Pag-uwi ni Junjae, agad niyang inutusan si Taeho na dagdagan ng seguridad ng bahay upang makita niya si Simchung saan man at kailanman. Palihim namang pumunta si Dejong sa propesor. Hiniling niya sa propesor na i-hypnotize siya tulad kay Junjae dahil nais niyang makita ang kanyang wakas. Pagbalik ni Dejong sa kanyang nakaraang buhay at pag-aisang, nalaman niyang hindi siya ang pumatay kina Dam Ryong at Sehwa. Sa oras na yun, tumayo si Jihyun upang pamunuan ang kumpanya. Ipinaliwanag niya sa mga shareholder na naglalakbay si Jurong at wala nang intensyon na pamunuan ng kumpanya, kaya pansamantala niya itong hahawakan. Pagkatapos, dinalaw ni Jihyun si Jurong upang palakasin ang loob nito. Nang tanungin ni Jurong tungkol kay Junjae, sinabi ni Jihyun na nakaantak niya ito. Ngunit ang totoo, abala si Junjae kaya hindi siya nakapunta. Dinalaw ni Junjae ang kanyang sekretarya at nagpasalamat dahil sa nakaraang buhay man o sa kasalukuyan, lagi itong nasa kanyang tabi at sumusuporta. Nangako si Junjae na hahanapin kung sino ang nanakit sa kanyang sekretarya. Ipinakita niya ang larawan ni Dejong at sinabi na kung siya ang nanakit, dapat siyang kumurap. Agad na kumurap ang sekretarya.
Dahil nalaman ni Sehi na si Yuran ay ina ni Junjae, labis siyang nahiya. Biglang naging maganda ang ugali niya kay Yuran at niyakap pa ito, na ikinagulat ni Yuran. Nang marinig ni Yuran si Minyang na binanggit si Sohee, nagtanong siya tungkol kay Junjae. Nagtaka siya nang malaman niyang hindi nag-aral sa ibang bansa si Junjae, kundi tumakas mula sa bahay noong ika-11 niyang baitang. Agad pumunta si Yuran sa bahay ni Sohee upang hanapin ito. Nang magkaharap sila, tinanong ni Yuran kung nasaan si Junjae. Kalma namang sinabi ni Sohee na tumakas ito mula sa bahay. Hindi na nakapagtimpi si Yuran. Tahasan niyang tinawag ang pangalan ni Sohee at idineklarang babawiin niya ang lahat ng nararapat sa kanya. Nang umalis si Yuran, agad na nagutos si Sohee na ipa-assassinate ito. Ngunit nailigtas si Yuran ni Simchung sa tamang oras. Umiikot ang sasakyan at binuksan ang bintana. Hindi inaasahan na nakunan ito ni Taeho. Sa katunayan, sinusundan ni Taeho si Simchung ayon sa utos ni Junjae. Sa oras na yun, nakipagkita si Junjae kay Opisyal Hong. Nakita ni Junjae na nahihirapan ng pulisya sa paghahanap ng tao. Agad niyang naalala ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay, kung saan tinulungan siya noon ni Opisyal Hong, kaya mas naging malapit ang loob niya rito. Sinabi ni Opisyal Hong na ang taong laging nagpapagamot kay Daejong ay si Propesor Kiwon. Pumunta silang dalawa sa tirahan ng propesor upang magsiyasat. Nalaman ni Junjae na nagsisinungaling ang propesor. Pinapanta muna niya si Opisyal Hong sa kotse at bumalik siya. Ikinwento ng propesor na pumunta si Daejong kahapon upang malaman ang kanyang kapalaran at sinabi ring hindi siya ang pumatay kay Dam Ryong. Nagpadala si Taeho ng mensahe kay Junjae na nawalan siya ng bakas ni Simchung. Nakatanggap ng balita si Junjae at nagmamadaling hinanap si Simchung. Ngunit hindi niya alam na kumakain si Simchung kasama si Chihan. Nang makita ni Junjae si Simchung kasama si Chihan, kinuha niya ang mga gamit nito at hinila papasok ng bahay. Ngunit walang sinabi si Junjae kay Simchung. Umakyat si Simchung sa itaas at muli ang pagkirot ng kanyang dibdib. Marahil ay dahil hindi na siya nakabalik sa tubig ng matagal. Nang marinig yun, nag-alala si Junjae. Kinaumagahan, inutusan ni Junjae ang buong pamilya na lumabas at ipinagbawal niya silang bumalik bago mag-alas 7 ng gabi para makalangoy si Simchung ng comfortable sa bahay. Palihim na bumalik si Namdo sa loob at nahuli niyang naliligo si Simchung. Lumapit si Namdo at nakita ang buntot niya. Noong una, inakala ni Namdo na peking buntot yon. Pero nang pagdugtong-dugtongin niya ang mga palatandaan, nahulaan niyang si Simchung ay isang sirena. Hiningi ni Simchung kay Namdo na bigyan siya ng kapa. Isinuot niya yun at saka siya naglakad papunta sa pampang. Nang malaman ni Namdo, sinabi niya kay Simchung na umiyak. Dahil alam ni Namdo na ang luha ng sirena ay nagiging perlas. Gusto ni Namdo na gawing paraan ng pagkita ng pera si Simchung para sa sarili niya. Nagpanggap si Simchung na pumapayag. Pero hinawakan niya ang kamay ni Namdo at binura ang lahat ng alaala nito. Pagkatapos kumain, hinila ni Simchung si Junjae palabas at tinanong kung hanggang kailan ito magagalit sa kanya. Sinabi ni Simchung na kahit ulitin niya ang tanong ng 1,000 beses, iisa lang ang sagot niya. Dahil ang puso ng sirena ay para lamang sa isang tao. Kapag iniwan siya ng taong yon o namatay, hihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Tinanong ni Simchung si Junjae kung kailan niya nalaman na nagustuhan niya ito. Sinabi ni Junjae na naalala niya ang lahat. Sinabi rin ni Junjae na totoo na mamamatay siya kapag namatay ito. Ang panganib ni Simchung ay hindi si Daejong kundi si Junjae. Hindi na malayang iniiwasan ni Junjae ang paghipo ni Simchung. Nasaktan si Simchung dahil dito. Umiyak si Simchung ng sobra kaya nagkalat ang mga perlas sa sahig. Dahil gusto ni Junjae na sagutin ang mga tanong ni Simchung, dinala niya ito sa museo kung saan nakadisplay ang mga larawan niya. Doon ikinwento ni Junjae ang malungkot na kwento ng pag-ibig nila sa nakaraang buhay. Masayang namuhay sina Dam Ryong at Sehwa at nagkaanak pa sila ng mga cute na bata. Ipinakita rin ni Junjae kay Simchung ang isang ceramic vase na may larawan nilang dalawa sa ilalim ng dagat. Nagtaka si Simchung kung bakit nauwi sa bangungot ang napakagandang pag-ibig na yon. Pagkarinig noon, hindi alam ni Junjae kung paano sasagutin. Sinubukan baguhin ni Junjae ang usapan at sinabi na walang pag-ibig na tumatagal magpakailanman. Kinagabihan, gustong burahin ni Simchung ang mga nakakahiya niyang alaala. Kaya itinulak niya si Junjae pababa para halikan nito pero nabigo. Nakatakas si Junjae at tumakbo palayo. Sa huli, nagtalukbong ng kumot si Junjae, dahilan para mawala ng magagawa si Simchung. Nangako si Simchung na wala siyang gagawin kaya pinayagan siyang matulog ni Junjae sa tabi niya. Kinabukasan sa bahay ni Junjae, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Choi Ji-woo. May komplikadong relasyon ito kay Daejong. Natakot si Namdo habang iniimbestigahan niya. Sunod-sunod na namatay ang mga kamag-anak ni Choi Ji-woo. Pero malinaw ang oras at lugar ng kamatayan, dahilan para makuha niya ang lahat ng insurance money. Pinalabas na si Jurang mula sa ospital ngayon. Kaya inihatid siya pauwi ni Sohee. Ipinakilala ni Sohee ang bago niyang sekretarya na si Joman. Pero hindi ito makita ng malinaw ni Jurang.
Nang malaman ni Minyang na asawa ni Jurang si Yuran, nag-iba ang pakikitungo niya. Pinalitan ni Minyang ang paraan ng pagtawag kay Yuran para mas malapit ang tono. Sinabihan din ni Minyang si Yuman na huwag gumawa ng kahit ano at manatili rito na parang bahay niya ito. Buo ang loob ni Minyang na tulungan si Yuran mabawi ang kanyang posisyon. Nainip si Sohee kaya inaya niya si Taeho sa isang nightclub. Sumama rin si Simchung at si Namdo kay Taeho. Nang makita ng lahat kung gaano kaganda si Simchung, agad nila siyang pinuri at pinanood ang bawat galaw niya. Sumayaw si Namdo nang biglang tumawag si Junjae. Nang malaman ni Junjae na nasa nightclub din si Simchung, nagulat siya. Nakita ni Simchung kung gaano kasaya ang lugar at masiglang sumayaw. Pero dumating si Junjae at hinila siya palayo. At sa pag-alis nila, inabutan sila ng ulan. Nalungkot si Simchung dahil hindi siya makalakad sa ulan. Dahil doon, tumakbo si Junjae para humanap ng payong at bote para makalakad siyang kasama niya. Sa ospital, habang paalis ang asawa ng sekretarya, lumapit si Chihyun sa sekretarya at tinanong kung gaano karami ang alam niya tungkol sa kanyang ina. Nakita ni Chihyun na nag-iba ang ekspresyon ng sekretarya kaya lumabas ang tunay niyang kasamaan. Gusto ni Chihyun na alisin ang sekretarya sa mundong ito kaya inagaw niya ang tubo ng paghinga nito. Tumawag si Yuran sa asawa ng sekretarya para humingi ng numero ni Junjae kaya bumalik ito para hanapin ang kanyang salamin. Hindi inaasahan, tumunog ang alarma sa sandaling yun. Nalito si Chihyun nang hilahin siya palabas ni Joman. Nakita ng asawa ang doktor na tumatakbo papasok sa kwarto ng asawa niya, kaya tumakbo rin siya dahil sa takot. Habang naghihintay si Yuran sa tawag ng asawa ng sekretarya, tumawag si Simchung at inimbita siya sa kanyang kaarawan. Noong una, ayaw pumunta ni Yuran pero nang malaman niyang ulila si Simchung, naantig siya at pumayag. Sabay-sabay naghanda ang lahat para sa kaarawan ni Simchung. Pumunta si Junjae para bumili ng bulaklak. Hindi inaasahan, dumating din ang kaibigan ni Simchung na pulubi, dahilan para ma-stress si Namdo. Agad lumabas si Simchung para salubungin si Yuran. Masayang naglakad ang dalawa, nasa kabilang kalsada naman si Junjae at palihim na tinitingnan si Simchung. Sa pagtawid, nakilala ni Simchung si Junjae. Nang tawagin ni Simchung ang pangalan ni Junjae, nagulat si Yuran. Sinabi ni Yuran na mayroon din siyang anak na ang pangalan ay Junjae, pero nagkahiwalay sila at hindi na muling nagkita. Pagkarinig nito, naintindihan ni Simchung at ipinabatid niya ang kanyang iniisip kay Junjae. Nakatulong yun para malaman ni Junjae na ang ina niyang nawawala ng 10 taon ay nasa harap lang pala niya. Nagkatinginan ng mag-ina ng hindi kumukurap. Lahat ng pananabik ay nakita sa kanilang mga mata. Mabilis na tumakbo si Yuran at mahigpit na niyakap si Junjae. Hindi nagbago ang relasyon nilang mag-ina. Nagkasundo silang magkita ng pribado para makapag-usap. Sinabi ni Junjae na tumakas siya noon dahil miss na miss niya ang mama niya. Pero ngayong nakita niyang malusog si Yuran, sobrang saya niya. Habang umiiyak ang nanay niya, maingat niyang kinuha ang tisyo para panasan ang luha nito. Sa sandaling yun, naramdaman ni Junjae na ang mama niya ay parang ang liit-liit at gusto niya itong yakapin araw-araw ng buong puso. Masaya ang lahat nang malaman nilang nakita na ni Junjae ang mama niya. Pagkatapos ay kumanta ang buong pamilya ng happy birthday kay Simchung. Paghinga na sana siya para patayin ang kandila, pero sinabi ni Junjae na kailangan muna siyang mag-wish. Hindi inaasahan, diretsong sinabi ni Simchung na ang wish niya ay ang maging masaya sila ni Junjae habang buhay. Magpuputol na sana sila ng cake, pero gusto ni Simchung sindihan ulit ang kandila para i-celebrate ang pagkikita ni na Junjae at ng mama niya. Nang i-announce ni Namdo na nakita na ni Junjae ang kanyang ina, napaupo si Sehee at nanghina. Natapos din ang party at umuwi na ang lahat. Nagkwentuhan pa ang iba. Biglang tinanong ni Namdo tungkol sa kaklase ni Yuran sa high school, si Choi Ji-woo. Pagkarinig ng pangalan, biglang nag-iba ang mukha ni Yuran. Sinabi niyang si Choi Ji-woo ay si Sohee. Sabi ni Namdo, iniimbestigahan nila ang mamamatay taong si Daejong, at may koneksyon si Choi Ji-woo sa kanya. Habang nagsasalita si Namdo, pinigilan siya ni Junjae. Si Sehee naman ay nasa labas ng pinto. Sakto namang dumating si Taeo kaya hinila siya ni Sehee para uminom. Inamin ni Sehee na alam niya noon pa na si Yuran ang mama ni Junjae. Pero dahil masama ang naging trato niya kay Yuran dati, gusto muna niyang ayusin ang relasyon bago sabihin kay Junjae. Dahil alam ni Taeo ang isang-sided na feelings ni Sehee, pinayuhan niya itong bitawan na. Sa kabilang banda, agad na nagbigay si Junjae ng impormasyon kay Hong Police. Sinabi niyang si Sohee ay si Choi Ji-woo. Napagdugtong ni Hong Police na maaaring inutusan ni Sohee si Daejong para atakihin si Junjae. Pero hindi malinaw ang motibo. Nang maalala ni Junjae ang pahiwatig ni Chihyun, agad niyang naisip ang tungkol sa mana. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Hong Police. Samantala, maswerte namang nakaligtas ang secretary. Sabi ng doktor, pambihira ang pagkakaligtas niya. Sa panaginip ng secretary, nakita niya ang dalawang pumatay kay Dam Rayam, sina Chihyun at Namdo ngayon. Dinala naman ni Taeo si Sehee pauwi. Nang matamba na sana ito, nasalo niya.
Sinabi ni Tae-o na pipigilan niya ang feelings niya para kay Sehee. Kasabay nito, tinulungan niya itong magkalakas loob na sabihin kay Junjae ang totoong nararamdaman niya, anuman ang mangyari. Pinilit naman ni Simchun si Namdo na sabihin ang lahat tungkol kina Sohee at Daejung. Doon nalaman ni Simchun na anak pala nila si Chihyun. Dinala ni Simchun si Yuran sa kwarto. Nang makita ni Simchun ang regalo ni Junjae, sobrang natuwa siya. Lalong sumaya ng malamang sapatos at bulak pala ang laman. Nasa kumpanya si Chihyun nang puntahan siya ni Junjae. Pinalabas ni Chihyun ng iba para makapag-usap sila. Tinanong ni Junjae kung nasaan ang papa nila. Iginiit pa rin ni Chihyun na nagbabakasyon ito. Pero hindi makapaniwala si Junjae. Binitiwan niya ang sinabi niya at umalis. Agad namang nagsiyasat si Hong Police. Wala kasing record na umalis ng bansa si Jurang sa nakaraang 6 na buwan, kaya siguradong nasa bansa pa ito. Tinawagan ni Junjae si Namdo para maghanda ng plano. Narinig yun ni Simchun at gusto niyang tumulong. Humingi naman si Yuran ng tulong kay Minyang para mahikayat si Sohee na lumabas. Dahil matalino si Minyang, nakagawa siya ng paraan. Nang mag-imbestiga si Namdo, nalaman niyang sobrang nasiyahan ang pamilya ni Sohee sa serbisyo ng pest control company noon. Kaya nag-disguise sila bilang mga empleyado ng pest control. Paglabas ni Sohee sa bahay ng gabi, agad silang kumilos. Nagbigay ng maraming bilin si Hong Police dahil sa kaba. Pagpasok sa bahay, kanya-kanyang trabaho ang lahat. Natigil si Junjae sandali para tingnan ang dati nilang bahay. Ang mission ni Simchun ay ayain lumabas si Chihyun para maiwasan itong umuwi. Si Tae-o naman ang maghahak ng camera system. Si Namdo ang kukuha ng atensyon ng maid para makapasok si Junjae sa kwarto ni Sohee at makapag-install ng wiretap. Pagkatapos, palihim na umakyat si Junjae para hanapin si Jurang. Naluha si Junjae nang makita niyang halos hindi na nakakakita ang tatay niya. Nagsalita siya para malaman ni Jurang na anak niya ang dumating. Nagduda ang maid nang may narinig na ingay. Tinulungan ni Junjae ang tatay niya, pero tumanggi ito. Sinabi niya kay Jurang na si Sohee ang dahilan kung bakit lumala ang paningin niya. Pero inakala ni Jurang na gusto siyang saktan ni Junjae at sinabing mabait si Sohee at kailangan lang niya ng operasyon. Nang sabihin ni Junjae ang lahat ng kasalanan ni Sohee, sinabi ni Jurang na scammer ang anak niya noon sa labas at ngayon bumalik siya para lokohin ulit siya. Nagulat si Junjae nang marinig niya yon. Nang marinig ng kasambahay ang malakas na ingay sa itaas, agad niyang tinawagan si Chihyun. Noon lamang napagtanto ni Chihyun na nilinlang siya ni Simchun. Pagkaalis ni Chihyun, lumabas si Daejung. May dala siyang maso at dahan-daang lumapit kay Simchun. Hindi inaasahan, ginamit ni Jong ang maso upang sirain ang fire protection system sa itaas. Bumuga ang tubig at napilitang tumakbo si Simchun. Pagkatapos noon, nagkaroon ng nakakakabang-habang habulan sa pagitan ni Simchun at ni Daejung. Naghintay si Simchun sa itaas na palapag at hinila si Daejung palabas. Nagpasya si Simchun na burahin ang lahat ng alaala ni Daejung. Ngunit hindi inaasahan, aksidenteng nakita ni Simchun ang naging katapusan nilang dalawa ni Junjae sa kanilang nakaraang buhay. Nang malaman ni Simchun na muli siyang niloko ni Junjae, labis siyang nadismaya. Nalito si Daejung at hindi niya alam kung sino siya. Nais sana ni Simchun na gawin siyang hanggal at aipakulong. Ngunit nang makita ni Simchun ang mga malulungkot na alaala, sumakit ang kanyang puso. Sa kabilang panig, wala nang ibang mapagpipilian si Junjae. Nakiusap siya sa kanyang ama na paniwalaan siya kahit isang beses lamang. At dapat umalis sina Jurang at si Junjae sa mapanganib na lugar na ito. Ngunit tumanggi si Jurang na umalis. Walang nagawa si Junjae kundi tingnan si Jurang nang may kawalan at umalis. Pagkatapos noon, mabilis na umurong ang tatlo. Sa mga oras na yon, mag-isang umupo si Jurang sa silid at umiiyak. Samantala, mag-isang bumalik si Simchun sa bahay. Tinitigan niya ang bahay at inalala ang masasayang araw niya rito kasama si Junjae. Nagsisi siya at nagpasya na umalis. Nang makauwi si Chihyun, agad niyang kinumprante si Jurang. Ngunit itinago ni Jurang ang lahat. Ibinigay ni Tae-ho kay Junjae ang lahat ng ninakaw na dokumento. Kinumpirma ni Tae-ho na nakasaad sa huling habili ni Jurang na mamanahin ni Sohee at Chihyun ang lahat ng ari-arian. Ibinigay din ni Junjae sa pulis na si Hong ang isang kahon ng maliliit na karayom at ang gamot na ininom niya. Pinaghihinalaan ni Junjae na ginamit ito ni Sohee upang saktan ang kanyang ama. Bukod pa rito, puno ng kakaibang mga bulaklak ang silid ni Sohee. Alam ni Namdo sa isang tingin na ito ay aconite. Sinabi ni Pulis Hong na may mga pagpatay ilang taon na ang nakaraan na gumamit ng bulaklak na yon. Sinabi ni Pulis Hong na susubukan niyang kumuha ng search warrant sa lalong madaling panahon. Pumunta si Sohee upang hanapin si Daejung at nalaman niyang lubos nang nawala ang alaala nito. Sa bahay, pumasok si Junjae sa silid at narinig si Simchun na malakas na nagpapatugtog ng musika. Umakyat si Junjae upang patayin ang musika at tingnan kung maayos ba siya. Ngunit malamig siyang pinalayas ni Simchun. Malungkot na bumaba si Junjae sa sala upang matulog kasama si Namdo.
Samantala, habang nasa kotse si Sohee, nalaman niyang nawala ang lahat ng alaala ni Daejong. Sinamantala ni Sohee ang sandaling yun upang ipaisip kay Daejong na kalaban niya si Junjae. Pag-uwi ni Sohee, binilang niya ang gamot at natuklasang may kulang. Tinanong niya ang kasambahay at nalaman niyang may dumating na exterminator kahapon. Pagkatapos, dinala ni Sohee ang gamot na yun para inumin ni Jurang. Nang maalala ni Jurang na namatay ang dalawang dating asawa ni Sohee dahil sa pagkabulag, kinuha niya ang balat ng sigarilyo at itinapon yun sa basurahan. Ngunit nakita yun lahat ni Sohee. Nang gabing yun, hindi makatulog si Jurang kaya lumabas siya. Aksidente niyang narinig ang usapan ni Sohee at Daejong. Sa labas, narinig din yun ni Police Hong. Nanlaki ang mata ni Jurang nang malaman niya ang katotohanan. Nakadulot si Jurang ng tunog na narinig ni Sohee. Lumabas si Sohee upang tumingin-tingin ngunit wala siyang nakita. Papasok na sana siya nang makita niyang nagtatago si Jurang sa likod ng salamin. Umakyat si Jurang upang patayin ang kanyang telepono at itinago ito sa ilalim ng kama. Sa sandaling yun, dinala ni Sohee ang gamot sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang may kailangan siyang asikasuhin at aalis muna. Ginamit pa rin ni Jurang ang balat ng sigarilyo at itinapon sa basurahan. Ngunit hindi niya inaasahan na nilagyan ni Sohee ng lason ang basong may tubig. Kaya inimbitahan niya si Ji-hyun na kumain sa isang mataong lugar upang may alibay. Ngunit biglang nagkaroon ng samang kutob si Ji-hyun. Kaya magalang siyang tumanggi at umuwi agad. Mabilis na inatake sa puso si Jurang. Sinubukan ni Jurang abutin ang telepono upang tawagan si Junjae. Ngunit nasa sala si Junjae at nag-iimbestiga, kaya hindi niya yun nalaman. Habang namamatay si Jurang, kinailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng voice message. Pumasok si Junjae sa silid at narinig ang huling paghingi ng tawad ng kanyang ama. Agad na nagmaneho si Junjae pauwi. Pagdating niya, nakita niyang may ambulansya sa harap ng gate. Inilabas ng mga tauhan ang katawan ni Jurang sa harap ni Junjae. Nakumpirma ni Junjae na pumanaw na magpakailanman ang kanyang ama. Sa sandaling yun, lubos na nawala ng pag-asa si Junjae. Lumuhad siya sa sakit na nararamdaman. Hindi pa rin niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Ilang oras bago yun, nang tumakbo si Ji-hyun papasok ng balisa, narinig niya ang huling mensahe ni Jurang kay Junjae. Pagkatapos niyang makumpirmang patay na si Jurang, inayos muna niya ang lason bago tumawag ng ambulansya. Pagkatapos noon, nagkunwari si Ji-hyun na malungkot at nakipagtulungan sa investigasyon ng pulis. Nang tanungin ng pulis si Sohee, sinabi ni Ji-hyun na umalis siya ng bahay 2 oras na ang nakalipas. Nang lumabas si Ji-hyun at makita si Junjae, agad siyang sinugod ni Junjae at ilang beses na sinuntok. Naipagtulakan pa ni Junjae ang pulis. Galit na galit si Junjae dahil inakala niyang sina Ji-hyun at ang mama niya ang dahilan ng pagkamatay ni Jurang. Tuloy-tuloy siyang umatake ng parang desperado. Kumalma lang siya nang dumating ang mga pulis. Nagsisi siya at naisip kung bakit hindi siya kumilos ng mas maaga. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa ospital kasama si Sim Chung. Nang makita ni Sim Chung si Junjae na nakaupo mag-isa sa sahig, dahan-dahan niya itong nilapitan at niyakap. Sa oras na yun, puro iyak lang ang kaya ni Junjae. Nakiusap siya kay Sim Chung na tulungan siyang burahin ang masasakit na alaala, pero hindi yun magagawa dahil mahal na mahal pa rin niya ang ama niya. Dumating agad si Sohee sa ospital. Nag-arte siya na parang sobrang nagdurusa sa harap ng lahat. Pagkatapos, umiyak siya hanggang sa himatayin at dinala ni Ji-hyun. Dumating din si Yuran sa ospital. Hindi niya inaasahan na mamamatay bigla si Jurang. Sinisi niya ito dahil inibaraw siya nito at itinuring siyang parang estranghero sa ospital. Nang marinig yun ni Junjae, nalaman niyang hindi dahil galit ang ama niya, hindi lang talaga ito nakakakita ng maayos. Sinabi ni Junjae na may pinsala ang retina ni Jurang kaya hindi niya makita si Yuran. Si Sohee, na kanina lang himata, ay kalmado na ulit ngayon. Tinawagan niya ang abogado para i-anunsyo ang huling habilin. Isinara ni Ji-hyun ang kurtina at tinanong kung siya ba ang may kagagawan. Umamin si Sohee at sinabi kay Ji-hyun na kapag nabunyag ang lahat, itatanggi niya ang lahat ng kasalanan. Lumabas si Ji-hyun at nadatnan si Namdo. Inaya ni Ji-hyun si Namdo at tinakat. Magkaiba sila ni Junjae, si Namdo ang tipo ng manloloko na walang pakialam kung mabuti o masama ang tao. Kaya madali siyang aipakulong ni Ji-hyun anumang oras. Natakot si Namdo kaya pumayag siya agad sa gusto ni Ji-hyun, ang patayin si Junjae. Pagkatapos, sinabi ng doktor na ang ikinamatay ni Jurang ay stroke. Nakuha ni Hong Police ang search warrant at agad nilang hinalughog ang bahay. Pero kahit sinuyod nila ang buong lugar, wala pa rin silang nahanap. Sa burol nag-alay ng insenso si Yuran, na ikinainis ni Sohee. Nagkita sila sa banyo. Nilate ni Sohee si Yuran at si Junjae, kaya nagalit si Yuran at sinampal siya. Aabot sana si Sohee para gumanti pero dumating si Sim Chung. Hinawakan ni Sim Chung ang kamay ni Sohee at pumasok sa kanyang alaala. Doon nalaman ni Sim Chung ang motibo at mga ginawa ni Sohee. Pagkatapos, umuwi sina Sim Chung at Junjae para mag-imbestiga.
Gaya ng nakita ni Sim Chang sa kanyang alaala, bumaba siya sa basement. Binuksan niya ang isang sekretong pinto papunta sa isang kwarto, ang dating tinutuluyan ni Dae-jung. Nakakita sila ng ebidensyang itinago ni So-hee doon. Agad namang pinangunahan ni Jun-jae ang pag-aresto kay So-hee. Tinanong ni Sim Chang si Jun-jae tungkol sa loop sa nakaraang buhay nila. Noong burahin niya ang alaala ni Dae-jung, aksidente niyang nakita ang mukha ng taong pumatay sa kanilang dalawa sa nakaraan. At iyon ay isang taong kilala nila. Sinabi ng abogado kay So-hee na manahimik o magpanggap na may sakit. Kailangan lang niyang makalagpas sa 48 oras. Kahit anong pilit ni Hong Police, hindi niya makuha ang pahayag ni So-hee. Paglabas ni Jun-jae, sinabi ni Nam-do kay Chi-han na nakapagdesisyon na siya, papatayin niya si Jun-jae ngayong gabi. Pagsapit ng 5 ng umaga kinabukasan, kalmadong lumabas si So-hee sa presinto, parang walang sala. Sa parking area, biglang inatake ni Nam-do si Jun-jae mula sa likod at hindi na ito makagalaw. Nakita yun ni Tae-hoo sa camera at natakot, kaya agad niyang tinawagan si Sim Chang. Nagmadali silang dalawa para sundan ang lokasyon. Dinala ni Nam-do si Jun-jae sa isang abandonadong bodega. Iginapos niya si Jun-jae at tinurukan ng lason. Inutusan ni So-hee sina Nam-do at Chi-han na lumabas. Pagkatapos, inamin niya ang lahat ng krimen at tumawa pa. Biglang tumawa rin si Jun-jae ng malakas, na ikinagulat ni So-hee. May tumunog na telepono sa paligid. Lumabas na si Hong Police at ang iba pang mga pulis upang hulihin ang mga kriminal. Lumabas na lahat yon ay isang plano lamang. Mas matalino na ngayon si Jun-jae kaysa kay So-hee. Nasiyahan siya nang makita si So-hee na dinadala ng mga pulis. Dumating din ang mga pulis para hulihin si Chi-han. Natarante ito, naglabas ng baril, at itinutok kay Jun-jae. Ang kapalaran, parang paulit-ulit lang, pero ngayon, si Sim Chang ang sumalo ng bala para kay Jun-jae. Mabilis na naaresto si Chi-han. Nayanig si Jun-jae at hindi matanggap ang nangyari. Isa-isang nawawala ang mga tao sa buhay niya habang papunta sila sa ospital. Nakiusap si Sim Chang na huwag siyang iwanang mag-isa. Samantala, naalala ni Chi-han na may natirang lason pa sa bulsa niya, yung ibinigay niya kay Nam-do. Nagpanggap siyang magbabanyo at ininom ito. Habang si Sim Chang ay sinusugod sa operasyon, si Chi-han naman ay inimbestigahan pero bigla siyang bumagsak dahil sa lason. Samantala, nakikipagtalo pa rin si So-hee kay Hong Police. Biglang pumasok ang isang pulis at iniulat na patay na si Chi-han matapos uminom ng lason. Narinig yun ni So-hee at mabilis siyang tumakbo papunta sa anak niya. Sa huling sandali, sinabi ni Chi-han na ang pagiging nanay niya ay parang isang sumpa. Agad na pumanaw si Chi-han. Kasabay nito, 3 tao ang bal-isang naghintay sa operasyon ni Sim Chun. Sa oras na yun, iniulat ni Nam-do na pumanaw na si Chi-han. Nadismaya si Jun-jae nang marinig niya yun dahil hanggang sa huli, iniiwasan pa rin ni Chi-han ang pananagutan. Sa wakas, dinala si Sim Chun sa recovery room. Nang tanungin ni Jun-jae ang tungkol sa operasyon, sinabi ng doktor na isa yung himala. Kahit sobrang kakaiba ang lahat dahil parang normal na naghilom ang buong katawan ni Sim Chun, gising pa rin siya. Agad lumapit si Jun-jae para tanungin kung masakit ba ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Jun-jae na kung hindi nagising si Sim Chun, sasabay siya rito sa kamatayan. Naantig si Sim Chun at nagpasalamat si Jun-jae dahil bumalik siya. Pagkarinig nito, umalis si Nam-do. Pagkatapos ng paglilitis, dinala si So-hee sa kulungan. Maraming tao at reporter ang nakatingin. Nang mapanood ni Dae-jung si So-hee sa screen, kusa siyang nakipagkita kay Profesor Ki-won. Agad nakipag-ugnayan ng profesor kay Jun-jae. Pagkatapos noon, inihipnotismo niya si Dae-jung. Bumalik ito sa kanyang panaginip noong bagong taon. Humingi sina Sanjung at Hongjung ng tulong kay Master Chan para basahin ang kapalaran ni Sanjung. Napakasama ng kanyang kapalaran, tinamaan siya ng kidlat ngunit ayaw lumuwag ng kanyang kaluluwa. Dahil doon, labis siyang nabahala. Pagsapit ng gabi, tumakas sila ni Hongjung ngunit hinarang sila ng mga tauhan ni Nam-do. Anak pala si Nam-do ng negosyanteng napatay sa tabing dagat. Bumunot ng espada si Nam-do at pinugot ang leeg ni Sanjung. Hindi lang niya inagiganti ang kanyang ama, kundi pati si Dam Ryong. Pagkatapos noon, pinilit niyang uminom ng lason mula sa aconite flower si Hongjung. Pagkagising ni Dae-jung, naalala niya ang misyon niya sa buhay. Alam niyang si Miss Chan ang propesor. Alam niya ang lahat ngunit nanatiling tahimik at nagmamasid. Nabuwang si Dae-jung at sinakal ang propesor. Mabuti na lamang at dumating sa oras si Jun-jae para pigilan siya. Kung hindi, mapapatay niya ang propesor. Dumating din agad ang mga pulis para arestuhin si Dae-jung. Tinitigan pa ni Dae-jung si Nam-do dahil pinatay siya nito sa nakaraang buhay. Nagpanggap si Jun-jae na doktor at binura ang lahat ng medical record ni Sim Chun. Pagkatapos noon, inuwi niya si Sim Chun. Kinagabihan, naghahanap si Jun-jae ng dahilan para makitulog kay Sim Chun ngunit tumanggi ito. Kinaumagahan, inihatid ni na Min Young at ng asawa niya si Yuran pauwi, ngunit hindi sila pinapasok.
Nakaisip sila ng kung ano-anong dahilan para makapasok at hindi nila inakalang makikita nilang muli si Director Kim Jae-hee. Napilitan si Sim Chun na makipag-usap ng pribado sa mag-asawa. Pag-alis nila, nakalimutan nila ng tuluyan ang lahat. Nakita itong milagro ni Namdo. Nagbiro pa siya na kunin si Sim Chun palayo kay Jun Jae. Dahil dito, nagalit si Jun Jae at hinabol si Namdo. Hindi niya napansin na biglang inatake sa puso si Sim Chun. Ilang araw na sunod-sunod, inaatake siya sa puso. Unti-unting nawala ang lakas ni Sim Chun kaya labis na nasaktan si Jun Jae. Nagpasya siyang maglaan ng huling romantikong gabi kasama siya. Alam din ni Sim Chun ang nais niya kaya nag-ayos siya ng husto. Kahit mahal na mahal ni Jun Jae si Sim Chun, lalo itong nangayayat at wala siyang magawa para iligtas siya. Dahil mas lalo siyang nasasaktan, isinuot muli ni Jun Jae ang pulsers sa kanya. Nagpasya siyang pakawalan si Sim Chun para makabalik ito sa dagat. Niyakap ni Jun Jae si Sim Chun mula sa likod at nakiusap na huwag burahin ang alaala niya. Hiling niya na maalala pa rin niya si Sim Chun at magpatuloy na mabuhay. Ngunit inisip ni Sim Chun na lalo siyang maghihirap, kaya hinagka niya si Jun Jae upang burahin ang lahat ng alaala nito. Pagkatapos noon, binura rin ni Sim Chun ang alaala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isa-isa niyang kinausap ang mga mahalaga niyang kaibigan at tinapak ang kanilang mga kamay upang mawala ang mga alaala. Nais niya talagang tuluyang maglaho sa mundong ito. Pagkatapos, nagpunta si Sim Chun sa dalampasigan at pinanood ang mga alon. Nag-alinlangan siya sandali bago tumalon sa pamilyar na dagat. Mabilis na lumipas ang 3 taon ngunit wala halos nagbago. Ang kaibahan lang, palaging pakiramdam ni Jun Jae na may hinahanap siyang tao. Nakapasa si Jun Jae sa law exam at nais maging prosecutor. Hindi niya inakala na ang lugar na kanyang pag-i-internan ay ang opisina ring pinagkukutaan niya noon bilang manloloko. Ngunit mahusay ang kanyang kakayahan. Minsan, pagkatapos ng trabaho, kumakain siya kasama si Police Hong. Nagpalit din si Namdo ng landas at naging sikat na lecturer. Samantala, sa kailaliman ng karagatan, lubos nang nakarecover si Sim Chun. Panahon na upang hanapin niyang muli ang kanyang mahal. Sa oras na yun, may delivery boy na nagtataka kung bakit sa tabing dagat nakapangalan ang address. Biglang may kamay na lumitaw mula sa tubig at kinuha ang package. Sa banyo naman, may babaeng nakasuot ng suit na nagtatanggal ng tubig sa kanyang buhok. Siya pala ang sirenang si Sim Chun. Dumaan ang isang bus at mabilis siyang sumakay papuntang Seoul. Sa biyahe, napansin ni Sim Chun ang batang nakatitig sa aquarium. Naramdaman niyang naaawa siya rito kaya naisipan niyang ayain itong kumain. Pagtapos, nagkunwento ang babae na pumunta siya roon dahil sa isang lalaki. Agad na tinanong ni Sim Chun kung mahal ba siya ng lalaking yun. Pero nag-isip muna ang babae sandali at umiling. Pagkatapos, pumunta si Sim Chun sa bahay ni Jun Jae. Si Namdo ang nagbukas ng pinto. Ngunit dahil nabura na ang alaala ni Namdo ni Sim Chun, hindi niya kilala si Sim Chun. Sa sandaling yun, kararating lang ni Yuran at inanyayahan si Sim Chun na pumasok para uminom. Pagpasok ni Sim Chun sa pamilyar na bahay, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mahusay niyang kinuha ang papel sa ilalim ng mesa, at tumakbo si Sim Chun papunta sa banyo kahit walang nagturo sa kanya kung saan ito naroon. Habang nangyayari yun, nagsimula na ring bumagsak ang unang nyebe ng taon. Saan man siya tumingin, puro alaala nila ni Jun Jae ang naroon. Nang makita ni Sim Chun na maayos at masaya ang buhay ni Jun Jae kahit wala siya, naupo siya at nagsisi kung bakit pa siya nagbalik. Sa oras na yun, lumapit si Jun Jae na may dalang payong. Inilahad niya ang kamay niya para hawakan ni Sim Chun. Tinanong ni Sim Chun kung bakit naaalala pa rin niya siya. Sa katunayan, isinulat ni Jun Jae sa kanyang diary ang bawat sandali nila ni Sim Chun. Nagpunta si Jun Jae sa kung saan-saan hanggang sa nakakita siya ng isang bahay sa tabing dagat para sa kanilang dalawa. Mahabang niyakap ni na Sim Chun at Jun Jae ang isa't isa sa malamig na nyebe. Pagkatapos noon, nakabalik si Sim Chun sa pamilyar na atek. Gusto sanang halikan ni Sim Chun si Jun Jae. Pero inakala ni Jun Jae na kukunin ni Sim Chun ang kanyang mga alaala kaya umiwas siya. Nang si Jun Jae naman ang gustong humalik, tumanggi si Sim Chun. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa wakas, nagpakasal sina Sim Chun at Jun Jae. Nag-aaral noon si Sim Chun para sa pagsusulit sa pagpasok sa universidad, pero pinatulog siya ni Jun Jae. Nakapasa si Jun Jae sa law exam noon, at napagdesisyonan nilang lumipat sa tabing dagat. Nagdadalang tao si Sim Chun sa kanilang unang anak at malakas kumain. Palagi silang magkasama at ayaw na ayaw nilang maghiwalay. Iyan ang kabuuang nilalaman ng serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli.